Inakala ng lahat na siya ang pinakamahinang estudyante, ngunit ginaisang niya ang kapangyarihan ng isang maalamat na bayani. Sasali si Nemo sa mahiwagang akademyang ito, nang biglang nagbago ang kanyang buhay habang ang kanyang nayon ay inaatake ng mga halimaw na nilalang, at natuklasan niyang taglay niya ang kapangyarihan ng isang bayani. Sumali siya sa akademya at naging bahagi ng Seven Knights upang labanan ang mga halimaw at iligtas ang mundo. Ang presidente ng Academy at ang pinuno ng Seven Knights ay nasa misyon na iligtas ang mga nayon na inaatake, at naghahanap ng mga bagong kandidato para sa kanilang Academy. Dumating si Pangulong Faria sa isa sa mga bayan, ngunit nakita niyang nasira ito at ganap na nawasak. Nagsisisi siya na hindi niya nailigtas ang bayan or sino man sa mga naninirahan dito, at sa malungkot na tinig, umawit siya ng isang awit bilang isang paraan ng pakikiramay. Dumating ang kanyang assistant na si Ellen at ipinaalam sa kanya na walang nakaligtas. Umalis sila sa bayan at sumakay ng tren, umaasa na mailigtas man lang ang susunod na nayon. Nakita ng kanyang assistant ang isa pang nayon sa bintana, na nagliliyab at nagkakagulo. Nagpasya silang magtungo doon upang protektahan ang mga taga-nayon, at umaasa na mahanap ang kanilang bagong kandidato. Doon nila nakita si Nemo, na nakasaksi sa isang nakakatakot na eksena. Ang mga halimaw na kumakain ng laman na tinatawag na feces ay sumisira sa kanyang nayon, umaatake at kumonsumo ng mga tao. Pinagmamasdan ni Nemo ang pagdami ng mga halimaw sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga taga-nayon. Sa desperadong pagnanais na makatakas, tumakbo siya sa istasyon at nagtago doon, naghihintay ng tren na makakatakas mula sa nayon. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, sa halip na ang tren, ang mga halimaw ay nagpakita. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang pinalibutan ng halimaw nang walang pagtakas. Biglang may dumating na tren sa istasyon, at sa takdang oras, lumabas si Faria. Nagpakawala siya ng asol na kidlat at nagmamadaling kumilos, inaatake ang mga halimaw. Nang akmang sasalakayin na ng isang halimaw si Nemo, itinulak niya ito sa isang tabi, na nagligtas sa kanyang buhay. Nagpadala si Faria ng mas maraming pag-atake ng kidlat, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang kanyang mahika lamang ay hindi magiging sapat upang madaig ang mga nilalang na ito. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ng succession, at nag-transform sa kanyang hero form na tinatawag na Knight Yomier. Gamit ang bagong natuklasang kapangyarihang ito, inatake niya ang halimaw na may malalakas na asol na kidlat na muling nagligtas kay Nemo mula sa halimaw. Nilapitan siya ni Faria, at nang makita ang uniforme nito, tinanong niya kung freshman siya sa Grand Seed Academy. Kinumpirma ito ni Nemo, at ipinakilala niya ang kanyang sarili, na nagpapahayag kung gaano siya natutuwa na nailigtas siya kahit papaano. Dinala niya siya, at sumakay sila sa tren at umalis sa nayon. Sa loob ng tren, inihahain niya ito ng kape at merienda. Ipinaalam ni Faria sa kanya na 5 iba pang mga nayon ang natupok ng kadiliman dahil sa mga halimaw. Tinanong siya ni Nemo tungkol sa kanyang matinding kapangyarihan, at sinabi ni Faria sa kanya ang tungkol sa kanyang bayaning si Yomiel, na sumalungat sa mga tagasunod ng Diyos ng pagkasira, sa huli ay nagligtas sa mundo sa panahon ng matinding kadiliman. Sinabi niya sa kanya na ang mga bayani ay pinili ng Diyos upang pangalagaan ang mundo, at ang mga kahalili na tulad nila ay gumagamit ng kapangyarihan ng mga bayaning figure na ito. Binigyang diin ni Faria na sila, bilang mga estudyante ng Grand Seed, ay may tungkuling protektahan ang mundo mula sa mga naghahangad na magpalaganap ng kasamaan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang ang isang mutated na bersyon ng halimaw ay umatake sa kanilang tren, na naging sanhi ng pagbagsak ng tren. Sa resulta, nakita ni Nemo ang isang nasugatan na si Faria at napagtanto na siya ay nagbago sa kanyang bayaning anyo upang iligtas siya. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, bumangon si Faria, handang harapin ang halimaw. Sinusugod niya ang nilalang, sinasalungat ang pag-atake nito gamit ang kanyang kidlat, ngunit malinaw na nahihirapan siya at wala siyang magagawa. Bilang bayani, nagpasya siyang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng paglikha ng proteksyon na hadlang at hiniling kay Nemo na isama si Ellen at tumakas. Gayunpaman, tumanggi si Nemo na iwan siyang mag-isa, at biglang kuminang ang kanyang Grand Seed card. Laking gulat niya, at hinawakan niya ito at dinala sa isang mystical garden kung saan narinig niya ang boses ng isang Diyosa na nagngangalang Sarah. Ang Diyosa ay humingi sa kanya ng isang kahilingan, at si Nemo ay same time na nagpahayag ng kanyang pagnanais para sa kapangyarihang protektahan si Faria, kahit na ipinangako ang kanyang buhay para sa kanyang kapakanan.
Ipinagkaloob ng Diyosa ang kanyang hiling, at ang kanyang card ay muling kuminang ng kulay violet. Biglang nagpakita ang isang misteryosong figure sa kanyang harapan, na kinikilala ang ibinahaging ningning sa loob ng kaluluwa ni Nemo. Nakuha ni Nemo ang mga kapangyarihan ng paghalili, at ang misteryosong taong iyon ang kanyang bayani. Si Nemo ay dinala pabalik sa pinangyarihan, at nakita niyang sinisira ng halimaw ang harang ni Faria. Sa bagong nahanap na determinasyon at kapangyarihan, iniligtas niya siya sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang kamay sa isang mahiwagang espada. Nabigla si Faria nang makita niya ito, at ang kanyang bayani, si Yomio, ay dumating sa kanyang harapan, na hinimok siyang magtiwala kay Nemo. Patuloy niyang inaatake ang halimaw gamit ang kanyang mahiwagang kamay na espada, at dumami ang halimaw sa bilang. Sa sobrang determinasyon, inalis niya ang mga halimaw habang si Faria ay nakatayo roon habang pinagmamasdan siya. Kinuha ni Nemo ang kanyang sandata na inihagis ng halimaw kanina at ibinigay sa kanya. Sama-sama, nilalabanan nila ng husto ang mga halimaw. Trinap niya ang halimaw sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang kamay sa isang kadena at hinawakan ito sa pwesto, na nagbibigay kay Faria ng perpektong pagkakataon na gamitin ang kanyang panghuling pag-atake ng kidlat at tapusin ang halimaw. Kinabukasan, dinala niya siya sa Grand Seed Academy, kasama si Ellen, na umalis pagdating upang asikasuhin ang ilang mga papeles. Nagtanong si Nemo tungkol dito, at ipinaliwanag ni Faria na ang mga dokumento ay para sa sirang tren, na agad siyang nakonsensya. Gayunpaman, mahigpit na sinabi ni Faria sa kanya na mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa tren. Maya-maya lang, tumakbo ang isang lalaki na nagngangalang Joseph na may dalang malaking kariton. Tinanong niya siya tungkol sa nilalaman ng cart, at ipinaliwanag ni Joseph na may hawak itong dragon na halimaw na natalo niya. Tila nabalisa si Nemo, kaya ipinakilala sa kanya ni Faria si Joseph bilang kahalili ng bayani ng Burning Ice na buong pagmamalaking nagpahayag na siya ang pinakamalakas sa Seven Knights. Kalaunan, nagpatawag siya ng meeting kasama ang Student Council para ipakilala sa kanila si Nemo. Ginulat ni Faria ang mga miyembro sa pamamagitan ng pag-anunsyo na siya ang bagong miyembro ng Seven Knights. Ang kanyang pagpasok sa kanilang hanay ay sinalubong ng pag-aalinlangan, at ang iba pang miyembro ng Seven Knights ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Gayunpaman, nakatayo si Faria sa kanyang tabi, na nagkukwento kung paano siya nakipag-ugnayan sa isang bayani na nagligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Faria sa kanila na sinabihan siya ni Yomiya na magtiwala sa kanya. Naiintriga sila sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Nemo, na tila nagpakita ng walang anumang formal na pagsasanay, at sumang-ayon na hayaan siyang sumali sa Seven Knights. Iminumungkahi ni Faria na kunin ni Joseph si Nemo sa ilalim ng kanyang gabay, at bigyan siya ng paglilibot sa akademya. Nagsimula sila, at ipinakita sa kanya ni Joseph ang estatwa ng dating Seven Knights na nagpapaliwanag na minana nila ang kanilang mga kapangyarihan mula sa mga bayaning ito, at dapat nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang iligtas ang mga tao mula sa mga halimaw. Nalungkot si Nemo at nagtanong kung sino ang kanilang poprotektahan kung isasakripisyo nila ang kanilang buhay. Bago maging masyadong malungkot at nakapanlulumo ang mga bagay-bagay, isang babae ang umistorbo sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sofia, ang librarian, at binigyang liwanag si Nemo tungkol sa mayamang kasaysayan ng Academy. Sinabi niya sa kanya na ang aklatan ay naglalaman ng mga alaala ng mga nakaraang bayani, at ang mga mag-aaral ay bumuo ng mga kontrata sa mga hero card pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kalagayan ng pagharap sa mga kapangyarihan sa pamamagitan ng kapalaran ay ginagawa siyang eksepsyon. Pagkatapos ay lumingon si Sofia kay Joseph, at pinuri siya para sa kanyang kahangahangang gawa ng pagkatalo sa isang dragon at umalis. Pagkatapos noon, dinala siya ni Joseph sa cafeteria at iba't ibang lugar kung saan natapos ang araw. Ipinakita niya kay Nemo ang kanyang dormitoryo at umalis. Isang hindi inaasahang sorpresa ang naghihintay kay Nemo nang buksan niya ang pinto at matagpuan si Faria. Sinabi niya sa kanya na siya ay nasa dormitoryo ng Pangulo at mananatili sa kanya at kay Ellen. Labis na naantig at pinarangalan si Nemo sa kanyang alok. Kinabukasan, sinimulan ni Nemo ang kanyang mga klase sa academy. Sa isa sa mga klase, nalaman niya ang tungkol sa kasaysayan ng Seven Knights at kung paano sila nakipaglaban sa masamang Diyos na si Nistra na pinoprotektahan ang mundong ito.
Pagkatapos ng klase, nakilala niya ang isa sa kasalukuyang Seven Night members, isang elf na nagngangalang Gary, na nagbigay sa kanya ng potion at hiniling sa kanya na ihatid ito sa Alchemy Lab. Tinanggap ni Nemo ang potion at tumungo upang tapusin ang gawain. Tulad ng isang masunurang aso, iniabot niya ang potion sa isa sa mga estudyante ng Alchemy Girl, na nagsabi sa kanya na ito ay isang elixir ng mga elf. Dumating si Joseph at kinukutya siya sa pagiging errand boy, ngunit bigla silang nakarinig ng ingay mula sa itaas, at lumabas sila para mag-imbestiga. Natuklasan nila na ang dragon na natalo ni Joseph ay nakalaya mula sa nagyayelong mga hangganan nito, at malapit nang salakayin si Sofia. Agad na kumilos si Joseph, determinadong talunin muli ang dragon. Ginagamit niya ang kanyang succession, at nag-transform sa kanyang hero form at inaatake ang dragon. Inatasan si Nemo na dalhin si Sofia at ang iba pa sa isang ligtas na lugar, habang si Joseph ay patuloy na nakikipaglaban sa dragon. Ginamit niya ang kanyang talim ng yelo at sinusugod ang dragon, pinutol ito sa kalahati, ngunit sa kanyang pagtataka, ang dragon ay nakaligtas at nag-mutate para maging isang dragon na may dalawang ulo. Nagpapakita ang kanyang anyo ng bayani at sinabi sa kanya na ang pagbabago ng dragon ay dahil sa physis, at na ito ay mas malakas kaysa dati. Sinimulan ng dragon ang pag-atake kay Joseph gamit ang makapangyarihang mga sinag, at bahagya niyang nagawang iwasan ang mga ito. Maya-maya lang, dumating si Nemo at sumama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Joseph na tawagin ang Pangulo, habang sinusubukan niyang pigilan ang dragon hanggang sa dumating ito. Gayunpaman, ang katapatan at pakiramdam ng tungkulin ni Nemo ay nagpilit sa kanya na manatili kay Joseph sa labanan. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa eksena at ginamit din ang kanyang succession. Trinap niya ang dragon gamit ang kanyang kadena at tinamaan ito ng kutsilyo, hiniling kay Joseph na gawing yelo ang halimaw ngayon. Tinamaan ni Joseph ang dragon gamit ang kanyang talim kung saan natamaan noon ni Nemo, at ginamit ang kanyang ice shard attack para i-freeze ang dragon, ngunit ang kanyang pag-atake ay nagsimulang mag-freeze din kay Nemo. Hiniling niya sa kanya na umatras, ngunit tumanggi si Nemo, sinabi na kung aalis siya ngayon, kung gayon hindi maaaring ganap na ma-freeze ni Joseph ang dragon. Ang bayani ni Nemo ay nagpakita sa kanyang harapan at sinabi sa kanya na ang dragon, sa kabila ng pagkasawi, ay patuloy na kumikilos ng walang buhay dahil sa physis at hiniling sa kanya na wakasan ang dragon. Ang sariling bayani ni Joseph ay nagpakita sa harap niya at itinuro ang core ng dragon, na nagpapabago sa katawan nito. Pagkatapos ay ginagamit niya ang impormasyong ito upang hampasin ang core nito at wakasan ang halimaw. Matapos ang kanilang tagumpay, sinabi niya kay Nemo ang tungkol sa kanyang nakaraan at ibinunyag na ang kanyang ama, isang dating kahalili, ay nag-alay ng kanyang buhay upang protektahan ang mga tao ng kanyang bayan. Sinabi niya kay Nemo na ngayon ay nais niyang maging mas malakas kaysa sa kanyang ama, at ipagpatuloy ang kanyang legacy upang maprotektahan din niya ang iba. Pinahahalagahan niya si Nemo sa kanyang tulong at iniaalok ang kanyang pagkakaibigan, na masayang tinanggap ni Nemo. Kinabukasan, nagdao si Faria ng Seven Night Meeting at itinaas ang isyo na maraming nilalang ang nagiging baluktot dahil sa lumalakas na kapangyarihan ng physis. Naniniwala si Faria na ang mga labi ng physis na nasasawi ay muling kumikilos at nagsisimula ng malalaking pag-atake. Ipinaalam sa kanila ni Faria na mayroon silang pondo mula sa maraming bansa, kaya nasa kanila na lamang na itigil ang physis at iligtas ang mundo. Pagkatapos ng pulong, malugod niyang inaanyayahan ang lahat na sumama sa kanya sa isang pagkain na inihanda niya. Nasa sabik si Nemo, sabik na subukan ang kanyang pagkain. Gayunpaman, ang iba ay tila nag-aalangin. Sinabi ni Joseph na ang partikular na pagkain na ito ay ang tanging alam ng Pangulo, na lumilikha ng isang malungkot na kalooban sa grupo. Sa kabutihang palad, si Nemo ay sabik na nagpakasawa sa pagkain, malinaw na tinatangkilik ito. Nagulat ang lahat nang makita siyang kumakain na parang baboy, at nang makita ang kanyang sigasig, naglalabas si Faria ng higit pa sa parehong pagkain. Pagkatapos kumain, lahat maliban sa kanya ay umalis at tinalakay ang gana sa pagkain ni Nemo, na nagpahiya sa kanya. Pinupuri siya ni Gary sa pakikipaglaban sa tabi ni Joseph at pagkatalo sa dragon. Patuloy silang nag-uusap ng ilang oras, at natutuwa si Nemo na maging bahagi ng grupo. Nang maglaon, nakatagpo niya si Sofia, na nagpaalam sa kanya na siya ang mainit na paksa sa mga guro, at nagpapahayag ng kanyang optimismo tungkol sa kanyang potensyal.
Nang maglaon sa kanyang pagtulog, nanaginip si Nemo na siya at ang kanyang bayani ay nakulong sa loob ng isang gusali na nasusunog, ngunit bago niya matanong ang kanyang bayani tungkol sa pangitaing ito, bigla siyang nagising mula sa isang katok sa pintuan ng kanyang kwarto. Binuksan niya ang pinto at nakita si Faria sa labas na nagpaalam sa kanya na kailangan nilang umalis para sa isang misyon. Sumakay ang Seven Knights sa isang airship upang iligtas ang iba pang mga bayan at lungsod na nilamon ng kadiliman ng Physis. Ipinaalam ni Ellen sa koponan na kapag hindi ito maharap ng hukbo, humihiling sila sa Grand Seed Academy para sa reinforcement. Wasak at magulo ang bayan na kanilang pupuntahan dahil sa mga halimaw, at nasugatan at nasawi ang ibang mga tao sa bayan. Pagdating sa isang bayan, ang Seven Knights ay agad na nagsimulang magtrabaho sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang succession at pagbabagong anyo bilang mga bayani upang simulan ang pagtanggal sa mga halimaw. Iniligtas ni Faria ang isang taga-nayon mula sa halimaw at tinapos ito. Hiniling niya kay Ellen na ilikas ang mga tao sa bayan sa isang ligtas na lugar, habang ang iba sa Seven Knights ay nakikipaglaban sa kanilang napakalaking kalaban. Ginagamit ni Gary ang kanyang espada ng kadiliman upang maalis ang isang grupo ng halimaw. Sinasalakay ni Sheena ang halimaw gamit ang maraming espada. Kapag tila hindi iyon epektibo, gumagamit siya ng isang pag-atake na tinatawag na Flame of Dance na lumilikha ng isang buhawi ng lilang apoy upang tapusin ang halimaw. Si Gildart ay buong tapang na humarap sa natitirang bahagi ng halimaw, ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang bayani na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay bumababa. Gayunpaman, patuloy na inaatake ni Gildart ang mga halimaw at nagawang putulin ang isa sa mga ulo nito. Gayunpaman, pinalipad siya ng halimaw kasama ang mga galamay nito. Nahulog siya sa lupa malapit kay Joseph at Nemo. Hinihiling nila sa kanya na magpahinga habang naghahanda silang harapin ang halimaw. Try na pito ni Nemo gamit ang kanyang mga kadena, at sinamantala ni Joseph ang pagkakataong maka-atake dito ng malakas na pag-atake ng yelo. Matagumpay na inalis ng Seven Knights ang halimaw at nailigtas ang mga taong bayan. Matapos ang matinding labanan, inasikaso ni Sofia ang mga sugat ni Gildart na pagkatapos ay tumakbo sa kagubatan upang magsanay. Nang maglaon, nag-usap sina Joseph at Nemo tungkol sa mga pangyayari sa araw na iyon, at sinabi sa kanya ni Joseph na nagkasala siya tungkol sa pagtrato kay Gildart bilang isang pabigat sa laban. Ipinahayag niya kay Nemo na si Gildart ang prinsipe ng isang kaharian, at maraming tao ang may mataas na pag-asa sa kanya. Samantala, ibinibigay ni Faria ang kanyang ulat tungkol sa labanan sa araw na iyon sa miyembro ng konseho, at ipinaalam sa kanya ng isa sa kanila na winasak ng halimaw ang Silver Hordil at ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na bantayan si Nemo. Pagkatapos ng pulong na iyon, nag-uusap sila ni Ellen tungkol sa kanyang walang katapusang tungkulin, nang tumakbo si Sheena sa kanila na may dala-dalang balita tungkol kay Gildart. Samantala, sina Joseph at Nemo, nang makarinig ng malakas na ingay, ay dumating upang makita si Gary na nakikipaglaban sa isang halimaw, ngunit mabilis nilang nalaman na ito ay, sa katunayan, si Gildart na naposes matapos gamitin ang kanyang mahika na lampas sa limitasyon nito. Naghanda si Joseph na tapusin ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagpaslang kay Gildart ngunit nakialam si Nemo. Sinaktan ni Gildart si Nemo, na nagudyok kay Gary na atakihin si Gildart para iligtas siya. Sinabi sa kanila ni Joseph na wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin si Gildart bilang kaibigan niya, ngunit pinigilan siya ni Nemo, na sinasabi na mayroon siyang ideya, na nag-trigger ng pag-aalsa ng mga alaala sa loob ni Gildart. Sinusubukan niyang takasan ang kanyang kadiliman ngunit hindi niya magawa, at patuloy na inaatake ang kanyang mga kaibigan. Trinap siya ni Nemo gamit ang kanyang kadena at hiniling sa kanya na huwag sumuko. Ginamit ni Joseph ang kanyang talim ng yelo para pansamantalang i-immobilize siya, para mailabas nila si Gildart sa kadiliman. Gayunpaman, nakalaya si Gildart mula sa yelo at nakiusap sa kanila na wakasan ang kanyang buhay bago siya tuluyang masakop ng kadiliman. Sinabi sa kanya ni Nemo na hindi nila magagawa iyon dahil kaibigan nila siya, at ipinaalala sa kanya ang kanyang mga salita na tumawa kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Humugot ng lakas mula sa walang tigil na suporta ni Nemo, nagpa siya siyang lumaban sa kadiliman. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, ang mga kabalyero ay namamahala na hilahin siya palayo sa pagkakasanib sa kanya ng halimaw at iligtas siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Gildart ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Nemo, at ang dalawa ay nahiga sa lupa sa pagod.
Humihingi ng paumanhin si Joseph kay Gildart dahil sa hindi sinasadyang pang-iinsulto sa kanya kanina sa labanan sa Physis, at sinabi niya sa kanya na ayos lang. Kinabukasan, nagising si Nemo at nakita niya si Faria na nag-aalaga sa kanyang mga sugat, ngunit hindi sinasadyang nahulog ito sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pamumula. Ipinaalam ni Faria sa kanya na natulog siya ng mahabang panahon, pagkatapos gamitin ang napakaraming mahika para subukang iligtas si Gildart. Tinanong niya ito tungkol sa kalagayan ni Gildart, at ipinaalam nito sa kanya na ayos na siya ngayon at talagang mas maaga siyang nagising kaysa sa kanya. Pinagalitan siya ni Faria dahil sa hindi pag-aalaga sa sarili, at nang subukan niyang bumangon sa kama, itinulak siya nito pabalik at ipinahayag na babantayan siya nito sa kanyang silid hanggang sa gumaling ito. Samantala, si Joseph ang nag-aalaga kay Gildart na nagreklamo tungkol sa lugar na walang buhay dahil sa kakulangan ng mga babae. Mapaglaro niyang sinabi sa kanila na naiingit siya kay Nemo sa pagkuha sa presidente na alagaan siya, ngunit pinutol siya ni Gary at tinanong kung naaalala niya ang nangyari habang nasa Nebon siya. Malungkot na sinabi ni Gildart sa kanila na hindi niya gaanong naaalala, na sinabi ni Gary sa kanila na bagaman karaniwan ang pagsanib, bihira itong mangyari sa isang tulad ni Gildart. Ipinahayag ni Gary ang kanyang hinala na maaaring may panlabas na dahilan ito. Tinatalakay nila ang posibilidad na nagkaroon ng Physis in the Sky sa loob ng akademya, dahil ang dragon na dinala ni Joseph ay kaina-hinalang nabuhay muli. Biglang narinig nilang sumigaw si Faria. Lumalabas na nahihirapan siyang magluto, tulad ng karamihan sa mga babae, at nababahala si Nemo nang makita siyang nataranta. Sa pag-aakalang siya ay isang bumbero, itinapon niya ang isang malaking balde ng tubig sa kalan at hiniling sa kanya na matulog muli. Matapos ang kanyang matinding pakikipaglaban sa kalan, iniabot ni Faria sa kanya ang tila ang tanging ulam na maaari niyang gawin, at humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang kaila-hilakbot na pagluluto. Kino-comfort siya ni Nemo at sinabing gusto niya ang pagkaing ito para mapasaya siya. Maya-maya lang, nagpakita ang isang cute na pusa at nagsimulang kuskusin ang binti ni Faria, at nahihiya niyang ibinunyag na alaga niya ito. Sinubukan ni Nemo na tapikin ang pusa, ngunit nagalit ito sa kanya at tumakbo palayo. Pagkatapos nito, mas sineseryoso ni Faria ang kanyang tungkulin sa pag-aalaga at ginagawa ang lahat ng uri ng mga gawain upang matulungan siya, ngunit sa huli, siya ay napagod at nakahiga. Sa kasamaang palad para kay Faria, dumating si Ellen at ipinaalala sa kanya na mayroon siyang trabaho. Pagkatapos ay umalis siya, binabalaan siya na magpahinga, ngunit siya mismo ay bumagsak dahil sa pagod. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Nemo si Ellen kung bakit siya tinutulungan ng presidente kapag siya ay abala, ngunit sinabi lang ni Ellen sa kanya na ito ang kanyang karakter. Siya ay patuloy na nagtatanong tungkol kay Faria, at sinabi niya sa kanya na si Faria ay palaging ganito, na gustong protektahan ang lahat na may mga kapangyarihan ng bayani. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Ellen na siya ay espesyal dahil siya lamang ang nakaligtas sa kanyang bayan, at nagsisisi ang Pangulo na hindi niya nailigtas ang buong bayan. Maya-maya, binisita ni Faria at ng mga lalaki si Nemo. Tinanong niya si Gildart kung gumaling na siya, at sinabi niya sa kanya na ayos lang siya. Si Gildart ay nagpatuloy sa pagkutsa sa kanya, na tinawag siyang alagang hayop ni Thor, at sinampal niya ang bibig ni Nemo sa kahihiyan upang patigilin siya. Hinabutan ni Gary si Nemo ng mabahong paste, tinawag itong Elven Healing Medicine. Patuloy silang nag-uusap at naglalaro ng baraha para magpalipas ng oras. Tatlong sunod-sunod na natalo si Gildart, at naging joker ng grupo. Mapaglaro siyang nagkomento na dapat niyang hingin ang tulong ng kanyang bayani sa susunod, na ikinalungkot ni Nemo dahil hindi niya magawang makipag-usap sa kanyang bayani. Namangha sila nang marinig ito, at iminungkahi ni Joseph na humingi siya ng patnubay kay Sofia na librarian. Biglang dumating si Sheena, at pinagalitan sila dahil sa pagre-relax kapag may mas importanteng mga gawain. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na maging si Faria ay nakikipag-ugnay sa kanila, at umalis sa silid na naiinis. Pagkatapos ay pinakikinggan niya sila mula sa labas, at nalaman ang tungkol sa pakikibaka ni Nemo na makipag-usap sa kanyang bayani. Maya-maya, naglakad-lakad sina Nemo at Faria sa hallway nang gumala ang pusa niya sa kanila. Sinubukan niyang saluhin ito, ngunit tumakas ito, at ipinagtapat ni Faria sa kanya na bawal ang mga alagang hayop sa dormitoryong ito.
Kaya tumakbo sila sa likod ng pusa sa pag-asang mahuli ito, ngunit dinala sila ng pusa kay Sheena, at nagpapanggap sila na gumagawa ng mga ehersisyo upang makatakas mula sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghabol sa pusa, na humahantong sa kanila sa mas maraming problema. Naipit ang pusa sa isang bubong, at pumunta sila sa rooftop para iligtas ito. Ngunit nasira ang bubong, at nagsimulang mahulog ang pusa. Sa isang matapang na pagtatangka na iligtas ang pusa, tumalon si Nemo mula sa terrace at inihagis ang pusa kay Faria, ngunit hindi niya pinansin ang pusa at sinubukang iligtas siya. Habang sila ay nakabitin ng walang katiyakan, hinihimok niya itong pakawalan at iligtas ang sarili. Gayunpaman, tumanggi si Faria na umalis sa tabi niya. Sa huli, pareho silang bumagsak, ngunit ang bayani ni Nemo ay namagitan, tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Nang makita si Nemo na sinubukang isakripisyo ang sarili para iligtas ang pusa, nilapitan siya ng pusa at sinimulang kuskusin siya ng buong pagmamahal. Ang pusa ay naging kanyang bagong kasama at natutulog sa kanya sa gabi. Nakipag-usap si Faria sa kanyang bayani, na naghula sa kanya tungkol sa isang panganib sa hinaharap, at sinabi sa kanya na ang kasalukuyang 7 kabalyero lamang ang maaaring sama-samang maprotektahan ang mga tao. Kinabukasan, kasunod ng payo ni Joseph, bumisita si Nemo sa silid-aklatan at nagtapat kay Sofia, na ipinahayag ang kanyang pagnanais na matuto ng higit patungkol sa pagkakakilanlan at kakayahan ng kanyang bayani. Pareho silang nagsimula sa isang masusing paghahanap para sa impormasyon tungkol sa bayani ni Nemo sa loob ng malawak na koleksyon ng mga talaan ng aklatan. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay walang resulta, at sinabi ni Sofia sa kanya na walang talaan ng sinumang bayani na tumutugma sa paglalarawan na ibinigay niya. Nahihinaan si Nemo ng loob ng marinig ito, ngunit tinitiyak ni Sofia sa kanya na magpapatuloy siya sa pagsisiyasat para sa kanya. Sa pag-alis ni Nemo sa silid-aklatan, nakatagpo siya ng isang babae na may kulay pink na buhok na nagtatanong tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ni Sofia na siya ang bagong miyembro ng Seven Knights. Samantala, pumunta sina Faria at Nemo sa ospital kung saan ipinakita sa kanila ni Sheena ang isang estudyante mula sa disciplinary committee na naging pang-apat na biktima ng pag-atake ng halimaw sa loob ng akademya. Matagumpay na nagamot ni Ellen ang biktima, at inihayag niya ang isang marka ng kagat sa kanyang leeg kay Pangulong Faria, na nagsabi sa kanya na maaaring ito ay isang pag-atake ng bampira. Determinado, sinabi sa kanya ni Sheena na akuhin niya ang responsibilidad sa paghuli sa kriminal at magpapatuloy na lumabas upang hawakan ang usapin. Ngunit pinigilan siya ng isang babae na tinatawag na Mia, na sinasabing siya ay labis na nagtatrabaho, at sinang-ayunan siya ni Faria. Nagboluntaryo si Nemo na tulungan siya, at pinahintulutan siya ni Faria na tulungan siya. Ang babae na si Mia ay lumapit sa kanya at nagpasalamat sa kanya sa pagsang-ayon na tumulong sa komite ng pagdidisiplina, dahil kakaunti na lang ang natitira na miyembro, at umalis. Sa gabi, nakipagkita si Nemo kay Sheena, at sinimulan nilang imbestigahan ang insidente. Tinanong siya ni Sheena kung may tinatago ba siya, at tinanong ni Nemo kung bakit ganoon ang iniisip niya. Ipinaliwanag ni Sheena ang kanyang hinala na maaaring hindi siya inosente, gaya ng hindi niya alam ang tungkol sa 7 kabalyero bago siya sumali sa akademya, at sinabi sa kanya na wala siyang pakialam sa kanyang sikreto basta't siya ay nagsusumikap para sa lahat. Iniwan niya ang pagsisiyasat sa kanya, at sa mungkahi ni Joseph pumunta siya sa isang babae upang humiling ng mga pagbabasa sa mga bampira, ngunit ipinaalam ng babae sa kanya na ang mga bampira ay hindi mga halimaw at na sila ay karaniwan tulad ng mga elf at tao. Ang babae ay naglabas ng isang libro tungkol sa mga bampira, at sinabi sa kanya na maaari nilang gawing bampira ang ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang dugo, at maaari ring magparami sa pamamagitan ng panganganak. Ibinigay nito sa kanya ang libro bago sabihin sa kanya na ang apoy ang kahinaan ng bampira. Sinamahan siya ni Mia, at sabay silang namamasyal. Sinabi ni Mia sa kanya ang tungkol sa isang tsismis na si Sheena ay maaaring isang bampira, at sinabi sa kanya na ang lahat ng mga miyembro ay bumagsak pagkatapos makipagtulungan sa kanya. Siya ay nagsimulang umiyak na nagsasabi na ang bulong-bulungan na ito ay nakakasakit ng damdamin kay Sheena, na walang tigil na nagtatrabaho upang mahuli ang kriminal. Pagkatapos ay hiniling ni Mia sa kanya na sumama sa kanya sa kagubatan, na sinasabi na gusto niyang mag-imbestiga mula doon. Sa kagubatan, naspray niya ang kanyang binti, at sinabi ni Nemo sa kanya na marahil ay dapat silang magdala ng mga ilaw, ngunit mabilis siyang tumanggi, na nagsasabi na maaaring alertuhan nito ang kriminal.
Nauna sila at biglang nasaksihan ang katotohanan, tila totoo ang mga tsismis, at si Sheena ay tila vampira na kakainom lang ng dugo ni Ellen. Ngunit hindi sinasadyang natapakan ni Mia ang isang sanga, na naalerto siya sa kanilang presensya, at siya ay tumakbo palayo. Ginamit ni Nemo ang kanyang succession at nagpatuloy sa paghabol sa kanya, na sinasabing naniniwala siyang inosente siya. Hinarap niya siya at tinanong kung vampira ba siya, at inamin ni Sheena na siya nga, ngunit nang tanungin niya siya kung siya ang nasa likod ng pag-atake, ginamit niya ang kanyang succession at lumingon sa kanyang bayani na anyo. Sinabi ni Sheena sa kanya na umalis sa kanyang paraan, or siya ay wawakasan niya. Hindi siya kumikibo, kaya sinimulan niya itong salakayin at itinanong kung bakit hindi siya lumalaban. Sinabi ni Nemo sa kanya na hindi niya gustong makipag-away sa kanya, at sinabi niya sa kanya na huli na ang lahat. Inihayag ni Sheena kung paano minamaltrato ang mga vampira sa mahabang panahon, at kung paano tinapos ang kanyang ama sa pagiging vampira lamang. Sinabi ni Sheena sa kanya na kahit saan siya magpunta, palagi siyang tina-target at hinahabol. Ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na nakatagpo siya ng kapayapaan sa akademyang ito, ngunit natapos din iyon dahil sa mga tsismis na nakapaligid sa kanya. Sinabi ni Nemo sa kanya na hindi lahat ay mapupuot sa kanya para sa pagiging isang vampira, at itinuro na sinusubukan ni Ellen na tulungan siya kanina. Nag-aalok si Nemo na panatilihing ligtas ang kanyang sikreto sa kanya dahil ayaw niyang magulo siya ng iba, at pinasalamatan siya nito. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang rooftop kung saan nasaksihan nila ang paghuli kay Ellen ng mga halimaw. Sinimulan nilang sundan ang mga halimaw, at ang kanilang landas sa huli ay humahantong kay Mia, na nagpakita bilang mastermind sa likod ng lahat ng mga kaganapang ito. Nagiging malinaw na si Mia ay isa ring vampira na may pananagutan sa pagkasawi ng maraming miyembro ng komite, lahat bilang bahagi ng pakana para masulok si Sheena, at ngayon ay hawak na rin niya si Ellen. Sa isang snap ng kanyang daliri, dinala niya ang halimaw para salakayin si Nemo, at tinulungan siya ni Sheena na talunin ito. Ibinunyag ni Mia na siya ay nagtatrabaho para sa Physis at naghaharap ng panukala kay Sheena, na humihimok sa kanya na yakapin ang isang bagong mundong pinangungunahan ng kadiliman, isang kaharian kung saan ang mga vampira ay maaaring umunlad sa pagkakaisa. Ngunit matatag na tumanggi si Sheena na maging bahagi ng masamang pakana na ito, na nagpahayag ng kanyang katapatan sa kanyang mga kaibigan at kaalyado. Si Mia, pagkatapos sa kanyang kahangahangang bilis, ay naglunsad ng isang pag-atake kay Sheena at itinapon si Nemo sa lupa. Tinatapakan niya ito at patuloy na sinasabi ang kanyang masamang plano. Gayunpaman, nang siya ay aalis na, sinubukan ni Nemo na hulihin siya gamit ang kanyang kadena, ngunit pinalipad siya nito sa dingding. Nakikisali sila sa isang matinding labanan, at nagawa ni Nemo na putulin ang kamay nito. Hindi nababahala, pinalitan niya ang kanyang naputol na kamay ng isang napakalaking halimaw na braso, na naglulunsad ng karagdagang pag-atake laban sa kanya. Sa isang mapangahas na hakbang, pinalibutan siya ni Sheena ng isang nagninangas na apoy, na nagpilit kay Mia na tumalon at sumigaw sa takot. Binabalaan sila ni Mia na, sa kapangyarihan ng Physis makakapagpagaling siya, kaya hindi na siya natatakot sa apoy ni Sheena. Hinikayat ng patnubay ng kanyang bayani, ginamit ni Nemo ang kanyang tunay na kapangyarihan at hiniling kay Sheena na bitagin siya sa loob ng ring ng apoy. Naglunsad si Mia ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya, ngunit sinagip siya ni Sheena at nagawa niyang makuha si Mia sa loob ng kanyang nagliliyab na apoy. Binabalaan siya ni Mia na siya ay masusunog din, ngunit ang bayani ni Sheena ay nagpakita sa harap niya at tiniyak sa kanya na hindi. Habang nagpupumigla si Mia laban sa naglalagablab na apoy, sinamantala ni Nemo ang pagkakataong hampasin siya sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang kamay bilang isang baril, at naghatid ng isang mapagpasyang putok na sa huli ay winakasin ang banta ni Mia ng minsan at para sa lahat. Kinabukasan, matapos matuklasan ang katotohanan tungkol kay Mia at ginalugad ang kanyang silid, nalaman ni Gary na sinisiyasat niya ang baybayin ng lumang mga ruins ng aklatan. Sinisiyasat niya ang kanyang pananaliksik kasama si Sofia, na nagbubunyag ng mahalagang piraso ng impormasyon, ang dating librarian ng lumang aklatan, na tinatawag na Genyo, ay sumali sa Physis at sa huli ay napaslang ni Yomier. Ibinunyag niya na may mga tsismis na nag-iwan si Genyo ng sumpa bago siya masawi, na nakakaapekto pa rin sa reputasyon ng akademya. Umalis si Gary sa silid-aklatan, at isang babae na tinatawag na Clarissa mula sa klase ng alchemy ang nagdala sa kanya ng ilang materyales sa lumang aklatan, na hiniling niya sa kanya kanina. Nagpasalamat si Gary sa tulong nito, at umalis bago pa man siya makapagsalita.
Pagkaraan ng ilang araw, sina Nemo at Faria ay nag-uusap tungkol sa nalalapit na pagdiriwang ng paaralan. Sinubukan ni Faria na buksan ang isang pinto, ngunit ito ay nakalock at biglang sumama sa kanila si Clarissa at binuksan ang pinto gamit ang kanyang kapangyarihan ng alchemy. Nang maglaon, nagkape sila, at nagsimulang magsalita si Clarissa tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Gary. Nang tanungin pa siya ni Faria, napahiya siya at ibinunyag na minsang nailigtas siya ni Gary mula sa halimaw, na naging dahilan para mahulog siya sa kanya. Patuloy nilang tinatalakay ang pag-ibig, at malungkot na sinabi ni Clarissa sa kanila na gusto niyang anyayahin si Gary sa sayaw ng kapareha sa darating na pagdiriwang, ngunit ipinahayag niya na natatakot siyang tanggihan siya nito. Hinihikayat nila siya, na sinasabi na maaaring hindi na niya makuha ang pagkakataong ito sa susunod, at sumang-ayon siya, at sinabing hihilingin niya kay Gary ang sayaw. Pagkatapos ay tinanong niya si Faria kung nakapili na ba siya ng kapareha sa sayaw para sa pagdiriwang, at ang kanyang tingin ay nabaling saglit kay Nemo bago siya tumalikod na nagudyok kay Clarissa na bigyang kahulugan ito bilang senyales na maaaring siya ang pinili ni Faria. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, pumunta siya kay Joseph at nagtanong tungkol sa kanyang kapareha sa sayaw, ngunit biglang ibinunyag ni Gildart na may nararamdaman si Joseph para kay Sofia at sinimulan siyang asarin. Pagkatapos ay buong pagmamalaking ibinunyag ni Gildart ang kanyang maraming mga panukala mula sa mga babae, at sinabi na ang pagpili ng isa ay maaaring mahirap. Pagkatapos ay tinanong niya si Nemo kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Faria, ngunit si Nemo, na may IQ ng isang isda, ay hindi naiintindihan kung ano ang ipinahihiwatig nila. Sa sandaling iyon, sumama sa kanila si Sheena at hiniling kay Nemo na maging kapareha niya sa sayaw, na ikinagulat ni Gildart at Joseph. Tinanong nila siya kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Sheena. Iniisip ni Nemo ang mga panahong inalok niya ang kanyang sariling dugo para inumin ito, at sinabing sikreto lang iyon. Mamaya, si Faria ay nagdaos ng isang pagpupulong para sa 7 miyembro ng kabalyero, at nag-brainstorm sila ng mga ideya para sa mga programa ng school festival na kanilang i-ho-host. Nakaisip si Gildart ng isang katawa-tawang ideya na mag-ayos ng isang bar at mga babae, ngunit tinanggihan ni Sheena ang ideya bilang isang miyembro ng komite ng pagdidisiplina. Iminumungkahi ni Joseph ang isang paligsahan, na nag-trigger kay Gary, at nagpatuloy siya sa pag-alis na nagsasabi na sila ay kumikilos ng walang pakialam kapag hindi sila nakakakuha ng isang palatandaan laban sa feces. Si Sheena, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na ito ay pagpapahinga lamang, ngunit hindi sumasang-ayon si Gary sa kanya at umalis. Sa labas, nilapitan siya ni Clarissa, ipinahayag ang kanyang pagnanais na tulungan siya sa kanyang pananaliksik sa lumang aklatan. Hindi sigurado si Gary at sinabi sa kanya na wala siyang maibibigay na kapalit ngunit nagpatuloy siya at nag-aalok ng deal. Nag-aalok si Clarissa ng tulong kapalit ng pagiging kapareha niya sa sayaw si Gary, na sinang-ayunan niya. Ang pagdiriwang ay nagsisimula sa maraming mga stall na nag-aalok ng iba't ibang mga bagay na ibinebenta, at isang papay na palabas na naglalarawan sa pagsunog at sumpa ng lumang aklatan. Parang ang saya-saya ng lahat maliban kay Joseph na kawawa naman na walang tournament na gaganapin na gusto niya. Sa halip, pinapatrabaho siya sa kafe. Hiniling sa kanya ni Gildart na huminto sa pagrereklamo, at inihain ng mga estudyante ng mga cake at iba pang pagkain. Si Gary ang ginawang waiter, at si Sheena naman ang nagluto. Lumabas siya ng kusina at humingi ng tulong. Mag-aalok na sana si Faria ng kanyang tulong, ngunit humarang si Joseph at nagboluntaryo sa halip. Natutuwa si Nemo na masaya ang lahat at walang away. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay naging sentro ng atensyon, habang sina Faria at Sheena ay nag-aagawan na maging kanyang kapareha sa sayaw. Tinanong ni Nemo kung maaari niyang makuha silang dalawa, ngunit mariin nilang sinabi sa kanya na hindi pwede at hilingin sa kanya na pumili ng isa sa kanila. Sa sandaling iyon, sa kanyang swerte, sinabi sa kanya ni Gildart na si Sofia ay humihingi ng kanyang tulong. Sinasamantala ni Nemo ang pagkakataong ito para makaalis sa awkward na sitwasyon. Nakipagkita siya kay Sofia, at nagtanong siya tungkol sa mga kasiyahan. Sinabi ni Nemo sa kanya na ito ay maayos at ipinagtapat sa kanya ang awkward na sitwasyon kanina. Sa isang heart-to-heart na pag-uusap, tinatalakay nila ng detalyado ang masalimuot na katangian ng pag-ibig, at sinabi ni Sofia sa kanya na may iba't ibang paraan ang mga tao sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Iniaalok niya sa kanya ang kanyang karunungan. Nagtataka siya tungkol sa pagpili sa pagitan ni Sheena at Faria.
Pagkatapos nito, sumama siya sa iba pang mga lalaki sa pagdiriwang, at sinimulan nila siyang tox-on dahil sa pagkuha din ng alok mula sa Pangulo. Nang maglaon, pinuntahan niya si Sheena at tinanong kung ang gusto niyang anyayahin sa sayaw ay si Ellen, at inamin niya na ginamit niya ito upang pukawin si Ellen dahil sa kanyang pag-aatubili na sabihin ang kanyang mga hangarin. Nag-aalok si Sheena ng tunay na paghingi ng tawad. Hinikayat siya ni Nemo na lumapit kay Ellen at hilingin sa kanya ang sayaw. Samantala, si Clarissa ay nakipagsapalaran sa mga ruins ng lumang aklatan, sa pag-asang makahanap ng clue upang makatulong sa pagsisiyasat ni Gary upang siya ay maging kanyang kapareha sa sayaw. Bigla siyang nahulog at nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas. Ang silid kung saan siya nahulog ay tila luma at wasak na may mga aklat na nakakalat kung saan-saan. Natuklasan niya ang isang pinto na binuksan niya gamit ang kanyang alchemy powers at pumasok. Sa pagdiriwang, sinamahan ni Nemo si Sheena sa isang balkonahe at ibinahagi ang kanyang pananaw sa pag-ibig sa kanya, na nagbibigay diin na ang mga pagpapahayag ng pagmamahal ay iba-iba sa mga individual. Nagbibigay ito sa kanya ng kumpiyansa na kailangan niyang hilingin kay Ellen na maging partner niya sa sayaw. Sa sayaw, lahat ay masayang sumasayaw at nagsasaya. Si Nemo ay awkward na sumasayaw kasama si Faria, at si Sheena ay sumasayaw kasama si Ellen. Kaawa-awa si Joseph dahil sa walang kapareha, at masayang sumasayaw mag-isa si Gildart. Matiyag ang hinihintay ni Gary si Clarissa, umaasang babalik siya sa lalong madaling panahon, ngunit nasa ilalim siya ng lumang silid-aklatan pagkatapos na matuklasan ang sikretong silid ng hindi sinasadya. Sinuri ni Clarissa ang silid at nakita ang isang malaking libro na kumikinang sa ibabaw ng isang mesa. Maingat siyang lumapit sa mesa at iniisip kung may tinatakpan ang libro sa loob. Hinawakan niya ang libro at sumigaw. Samantala, sa pagdiriwang, si Gary ay patuloy na naghihintay sa kanya at nagtataka kung si Clarissa ay hindi darating. Sa sandaling iyon, sa kanyang sorpresa, dumating siya sa sayaw, at nag-aalala itong nagtanong sa kanya kung saan siya nanggaling, ngunit sinabi ni Clarissa sa kanya na hindi siya sigurado, at humihingi ng paumanhin dahil sa hindi niya mahanap ang anumang mga pahiwatig upang manguna sa kanyang pagsisiyasat. Sinabi ni Gary sa kanya na ayos lang at niyaya siyang sumayaw, at masaya silang sumasayaw. Sinabi ni Clarissa sa kanya na natutuwa siyang makasama siya sa wakas, at may sasabihin pa sana siya tungkol sa lumang aklatan nang biglang napansin ni Gary ang leeg ni Clarissa na nagiging kulay violet, at sumasailalim siya sa isang nakagugulat na pagbabago, naging violet na kristal at nabasag, na labis na ikinasindak ni Gary at sumigaw siya sa gulat. Kinabukasan, lahat ay nasa libing ni Clarissa, nagluluksa sa kanyang pagkawala, na nagdudulot ng malungkot na kapaligiran sa akademya. Ang ilang mga lalaki ay nagsimulang magchismis tungkol sa kanyang pagkasawi, na nagsasabi na ito ay dahil sa sumpa ng lumang aklatan at nag-iisip kung ang pagkawala ni Gary ay may kinalaman dito. Binigyan sila ni Sheena ng kanyang nakakatakot na titig, na mabilis na napatigil sa kanila. Lahat ay nakikiramay at nananatiling tahimik. Napansin ni Nemo si Gary na nakatayong mag-isa sa likod ng puno at nilapitan siya. Inamin ni Gary na nagkasala siya sa pagmamanipula sa pagmamahal ni Clarissa sa kanyang kalamangan, at ginawa itong maghanap sa lumang aklatan para sa kanya. Nangako siyang susundan ang pumaslang sa kanya, na sinasabi na ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanya at umalis. Nang maglaon, nakipagpulong sina Faria at Ellen sa isang miyembro ng board committee, na nagsasabi sa kanila tungkol sa tumitinding banta mula sa Bulkang Barat. Naalala ni Faria na ang kanyang bayani, si Yomio, ay nagkaroon ng showdown sa mga faces sa lugar na iyon. Sinabi sa kanila ng isang lalaki na nakahanap sila ng isang malakihang pasilidad sa ilalim ng lupa doon. Nagpapakita sila ng mapa na nagmamarka ng mga lugar kung saan umatake ang mga halimaw sa ngayon. Ang lahat ng mga lugar na ito ay nagpapadala ng mga mahiwagang kapangyarihan sa bulkan, ngunit inatake ng mga halimaw ang silver hard glass. Binalaan nila si Faria na kailangang mabilis na madaig ng Grand Seed Academy ang banta ng Fizzes bago nito gamitin ang kapangyarihan ng silver hard glass para matupad ang masasamang ambisyon nito. Ipinaalam sa kanya ng pinuno ng komite na ang pinuno ng Fizzes ay nasa loob ng pasilidad sa ilalim ng lupa. Nag-alinlangan si Faria at sinabi sa kanila na maaaring hindi ito ang pinakamagandang ideya na gawin ng lahat, at atakihin ang Fizzes nang hindi nakahanda. Patuloy nilang sinasabi sa kanya na wala silang pagpipilian, ikinwento ang mga kamakailang trahedya na nangyari sa mga miyembro ng Seven Knights, at sinabi sa kanya na ang kanilang kaaway ay nasa loob ng akademya.
Pumayag si Faria at tinanggap ang misyon. Pagkatapos ng pulong, tinalakay niya kay Ellen kung ano ang susunod na gagawin, na nagmumungkahi ng isang diskarte ng lihim sa kanyang tainga. Samantala, nakipagpulong si Gildart sa natitirang 7 kabalyero at ipinahayag na sila ay pupunta para sa isang todo-ataking pag-atake sa Physis. Sinabi sa kanila ni Nemo na dahil wala si Gary sa kanila ngayon, kailangan nilang magsikap pa. Tinanong siya ni Gildart tungkol sa bulkan dahil malapit siya sa kanyang nayon. Si Nemo ay nag-aalangan at pagkatapos ay sinabi sa kanila na ang tawag ng kanyang mga tao noon ay isang bundok. Nang maglaon, binisita niya ang libing ni Clarissa, at sumali rin si Sofia. Tinanong niya kung ano ang bumabagabag sa kanya, at ipinahayag ni Nemo ang kanyang pagsisisi dahil na hindi niya nakilala ng lubusan si Clarissa. Ipinaliwanag ni Sofia na ang kanyang koneksyon sa kanyang bayani ay nagmumula sa kanyang empatiya, at pagnanais na iligtas ang lahat at sinabi sa kanya na naniniwala siya sa kanya. Hinihimok niya siya na tuparin ang kanyang kapalaran bilang isang kahalili, at ipinaliwanag ang misyon ng akademya na wakasan ang pagdurusa. Sa akademya, ipinagtapat ni Yomiya kay Faria na ibubunyag niya ang katotohanan ng lumang aklatan pagkatapos ng labanan. Samantala, natuklasan ni Gary ang isang libro na nagsasabing pinaslang ni Yomiya si Genyo, at kinumpirma na ito ang kanyang sumpa na hindi direktang naging sanhi ng pagkasawi ni Clarissa, na nagpagalit sa kanya. Kinabukasan, nagising si Nemo nang marinig si Faria na malungkot na kumakanta at nakipag-usap sa kanya. Tinanong niya siya tungkol sa kanta, na tila lagi niyang kinakanta, at ibinunyag niya na kinakanta ito noon ni Yomier. Siya ay naging malungkot na sinasabi na ang Physis ay dapat na nawala taon na ang nakalipas, at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang pagkabata. Sinabi ni Faria sa kanya ang mga inaasahan ng lahat sa kanya upang protektahan ang mga tao, at hindi kailanman hiniling ng kanyang mga magulang para sa kanya na kung saan ay nagsanay lamang sa kanya upang maging isang bayani. Pagkatapos ng kanilang taos-pusong pag-uusap, umalis sila kasama ang natitirang 7 kabalyero sa bulkan sakay ng airship upang talunin ang Physis. Dumating sila sa bulkan at nagpapadala ng signal. Pinangunahan ni Joseph at Gildart ang iba pang mga estudyante ng Grand Seed Academy upang simulan ang pag-atake sa pasilidad sa ilalim ng lupa. Pumasok si Sheena sa isang silid at sinimulang salakayin ang mga halimaw. Sinamahan din siya ni Faria at Nemo na nakikipaglaban sa mga halimaw. Kapag ang isa ay aatake na kay Faria, iniligtas siya ni Nemo. Bumuo sila ng isang diskarte, si Nemo ang haharap sa mga halimaw mula sa likuran habang ang mga babae ay pagsasamahin ang kanilang lakas at nagpapatuloy na inaalis ang mga halimaw. Pumasok sila sa isang silid sa loob ng pasilidad kung saan nakatagpo sila ng iba't ibang artipisyal na anyo ng buhay na ginawa ng mga alchemist. Sa loob, nakakita sila ng isang sirang kapsula at hinarap sila ng 3 individual na nagsasabing sila ang mga kahalili ng Diyos na si Nestri, na siyang Diyos ng pagkasira. Sinabi ni Nemo kina Faria at Sheena na ang mga taong ito ay hindi ordinaryong kahalili, at biglang sinimulan silang salakayin ng kanilang mga kaaway. Ang nakapulang damit ay tumatawag sa kanyang sarili na Raiza at nakipag-away kay Faria. Tinawag ng lalaking nakaitim na damit ang kanyang sarili na Vando, na dalubhasa sa black magic at nakikipaglaban kay Sheena. Ang isa pang lalaki na tinawag na Castro ay nakikipaglaban kay Nemo. Samantala, si Joseph at ang iba ay nakikipaglaban sa Physis sa labas. Si Raiza ay nagpadala ng isang malakas na pag-atake kay Faria, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Mabangis na inatake ni Nemo ang kanyang kalaban at pagkatapos ay nawala. Siya ay humarap kay Raiza at inatake siya para iligtas si Faria. Magkasama nilang nilalabanan si Raiza, ngunit gayunpaman, napatunayang napakalakas niya. Nagpapatuloy ang labanan, at nagawa nilang saktan siya, ngunit nagpakita ang lalaking si Castor at galit na sumugod kay Nemo. Nagtalo si Raiza at ang lalaki, na nagudyok sa kanya na atakihin din siya, ngunit nakialam si Nemo at iniligtas siya sa kanyang pagtataka. Nagpupumigla sa ilalim ng pag-atake ni Castor, ipinahayag ni Nemo na ayaw niyang masawi sila ngunit nais lamang niyang protektahan ang mundong ito. Samantala, isang lalaking may bigot ang nagmamasid sa kanilang labanan sa pamamagitan ng salamin, at sinabing lahat ay nangyayari ayon sa mga hula ng orakulo. Patuloy ang labanan, at ang mga estudyante ng Grand Seed ay nakikipaglaban sa kanilang kaaway. Biglang, ang mga kahalili ng destruction ay naging mas malakas, at idineklara ni Raiza na ang 7 kabalyero ay walang kapantay para sa kanila.
Sa akademya, pumunta si Gary sa lumang aklatan kung saan nagpunta si Clarissa, at hindi nagtagal ay nahanap niya ang sikretong silid na kanyang natuklasan. Pumasok siya upang malaman na ito ang altar na pag-aari ng Physis at naghahanda para sa isang pag-atake. Samantala, nilapitan ni Vando si Nemo at ang mga babae, pinalipad sila gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Faria na ang mga taong ito ay maaaring pumasok sa estado ng pagmamay-ari ng hindi nababalisa at mawalan ng malay. Napansin ni Sheena na ang mga maitim na successors ay kinulong ang kanilang mga bayani sa isang kadena, at ipinahayag ni Castor na maaari nilang kontrolin ang kanilang mga bayani at gamitin ang mga ito bilang mga tool. Ipinagtatalo ni Faria na mali ang kanilang ginagawa, ngunit nakita ni Vando na nakakatawa ang kanyang katwiran at tinawag siyang walang isip. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang tungkod, at nagpapadala ng isang malakas na madilim na globo sa kanila na nagpahagis kina Faria at Sheena sa lupa. Nagulat si Nemo at sinubukang tulungan ang mga babae. Pinalihis niya ang mga pag-atake ni Vando nang tumalon si Castor mula sa itaas at inatake siya, na tinawag si Nemo na isang mahina. Sa lumang silid-aklatan, si Gary ay napapaligiran ng mga halimaw ng pagkasira, at nagtataka kung ang pag-alam tungkol sa base ng Physis ang naging dahilan ng pagkasawi ni Clarissa. Siya ay nagalit at nagpapatuloy sa pag-atake sa Physis. Itinutok niya ang kanyang espada sa loob ng isa sa mga ito, habang ito ay nag-transform sa kanyang makapangyarihang hero sword. Pagkatapos ay sinimulan niyang putulin ang halimaw tulad ng mga gulay, at idineklara na ipaghihiganti niya ang pagkasawi ng kawawang si Clarissa. Sa labas, ang mga estudyante ng Grand Seed Academy ay nagpupumilit na pigilan ang halimaw, at marami ang nadurog hanggang sa masawi. Si Gildart na may determinasyon, ay lumalaban sa ilan sa halimaw, na nagligtas sa mga mag-aaral sa daan. Iniisip niya kung ang kapangyarihang ito ng Physis ang ibinabala sa kanya ng kanyang bayani. Si Joseph ay patuloy na naging Superman, lumalaban sa mga halimaw na nilalang na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagtataka siya kung maaari ba talaga silang manalo laban sa mga nilalang na ito, at sinabi ni Gildart sa kanya na wala silang ibang pagpipilian kung gusto nilang protektahan ang Silver Hourglass, at iligtas ang mga lungsod na inaatake. Tumingin sila sa bulkan, iniisip kung ligtas si Nemo at ang mga babae. Habang ang lahat ay abala sa kanilang mga bagay, ang kay-takot-takot na matandang may bigot na tiyuhin ay nagmamasid sa 7 kabalyero sa pamamagitan ng salamin, na nagsasabi na ang lahat ay nangyayari ayon sa hula. Pagkatapos ay tumangala siya sa kisame at parang tulalin na nakikipag-usap sa sarili, na nagsasabing matutupad na ang kanyang mga plano. Ang matandang lalaki pagkatapos ay tumingin muli sa salamin, hinihiling na ibunyag ang tunay na anak ng pagkawasak. Samantala, sinisipa ng kaaway si Nemo sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa at bumangon, handa para sa ikalawang round. Pinagtatawanan siya ni Vando na tinawag siyang kaawa-awa at ang kanyang grupo laban sa kanila. Dahil abala siya sa kanyang kontrabida monologue, sinabihan siya ni Raiza na mag-ingat dahil hindi pa tapos ang laban. At tulad ng sinabi niya, bumagsak ang kisame, at sinimulan ni Nemo na salakayin si Vando. Tinawag siyang walang isip ni Castro dahil sa hindi pag-iingat at pinatumba siya. Ang mga babae ay tumalon sa aksyon at humarap sa kanya. Nahihirapan siyang umiwas sa kanilang mga pag-atake at sinusumpa sila, habang si Vando ay bumangon mula sa lupa at galit na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mabalisa at ginagamit ang kanyang dark magic, upang lumikha ng isang mapanganib na orb na nagpapalabas ng mga spikes sa lahat. Ang mga babae ay namamahala sa pag-iwas sa mga spike, ngunit ang isa sa mga spike ay tumama kay Castro, at siya naman ay nagalit kay Vando. Napagtanto ni Nemo at ng mga babae na ang kanilang mga kaaway ay hindi nagkakaisa, na magbibigay sa kanila ng pagkakataong lumaban laban sa kanilang mga kaaway. Sa labas, sinabi ni Gildart sa lahat na huwag lumaban ng mag-isa kundi bilang isang koponan at patuloy na umaatake sa halimaw. Sumama sa kanya si Joseph, at magkasama nilang tinapos ang isang higanteng halimaw, na pinalamig ito ni Joseph at napunta kay Gildart ang huling pag-atake. Samantala, sinubukan ni Castro na salakayin si Sheena ngunit umiwas siya. Nang makita ito, humingi ng tulong si Vando kay Raiza, ngunit hindi niya ito pinansin at tumanggi siyang makilahok. Nagalit si Vando sa kanya at may sasabihin sana siya, nang biglang sumikip ang katawan niya at bumagsak siya sa lupa. Parehong nararanasan ni Castro at Raiza ang bagay, kaya't nagtataka sila kung bakit nawawalan sila ng kontrol sa kanilang sarili.
Biglang pumawala ang mga bayaning nakadina sa kanila, at nahulaan ni Faria na ang kapangyarihan ng bayani ay pumalaglaban sa kanilang kalooban upang pamahalaan ang kanilang pag-aari. Namumula silang lahat dahil sa hindi mapigil ang sakit at isa-isang bumagsak sa lupa. Sinabi sa kanila ni Nemo na ang kanilang mga bayani ay lumalaban sa kanila mula sa paggamit bilang mga kasangkapan. Si Vando ay patuloy na nagdurusa, at nagsasabi ng masama na ang mga bayani ay sinadya upang gamitin lamang bilang mga kasangkapan at hindi dapat sumuway sa kanila. Naging emosyonal si Nemo at sinabihan silang tumahimik at makinig sa boses ng kanilang mga bayani, dahilan para magulat si Raiza sa kanya. Sinabi pa niya na hindi sila dapat matakot at buksan ang kanilang puso. Sinabihan siya ni Castro na huwag makinig sa tulad ni Nemo, at sinabi sa kanya na sila ang mga pinili ng Diyos ng pagkasira at hindi dapat nakikinig kay Nemo at sa kanyang mga kasama. Habang papalapit siya para salakayin si Nemo, mabilis na pumagitna si Sheena at pinoprotektahan siya bago sinipa si Castro. Muli niya itong inatake, at tinawag siya nito bilang vampira. Si Sheena ay nananatiling hindi naabala at patuloy na umaatake sa kanya, na sinasabi na paprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang pag-atake sa Phoenix mula sa kanyang espada, at nagsimula itong magsunog bago tuluyang nawasak. Tinanong ni Faria si Sheena kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari silang magkaroon ng pag-uusap na ito sa ibang pagkakataon at itinuro si Raiza, na sinasabi na kailangan nilang harapin siya ngayon. Tinanong siya ni Sheena kung ano ang gagawin niya dahil siya lang ang kalaban na hindi nababalisa. Samantala, sa lumang aklatan, nilabanan ni Gary ang Physis. Iniiwasan niya ang mga atake nito at nabigla siya nang may umatake dito. Lumingon siya sa likod upang makita na si Sofia ang tumulong sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang labanan ang lugar na ito ng magkasama, at sumasang-ayon si Gary sa kanya. Sa labanan, sinabi ni Sheena kay Raiza na sasalakayin nila siya, ngunit pumasok si Nemo at sinabihan sina Sheena at Faria na magtungo sa templo. Tinanong ni Sheena kung ito ay isang matalinong desisyon, ngunit sinabi ni Nemo sa kanya na huwag mag-alala at makinig lamang sa kanya. Sumasang-ayon si Faria sa kanya, sinabi na ang kanilang pangunahing pinagtutuunan ay dapat na itigil ang plano ng Physis sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat si Nemo sa kanya at binalaan silang mag-ingat bago magtungo sa templo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Raiza at sinabi sa kanya na siya ay tulad ng kanyang kapatid, na naging sanhi ng kanyang pagtataka. Pagkatapos ay tinanong ni Raiza kung siya ba ang napiling tulad niya, kung gayon kung bakit siya nagtaksil sa kanila at sumali sa Seven Knights. Habang patuloy silang nag-uusap, nabasag ang lalagyan ng salamin, at sinimulan niya itong salakayin. Sinabi ni Nemo sa kanya na gusto lang niyang mamuno sa kanyang sariling buhay, at sinusubukang kumbensihin siya na gawin din iyon. Samantala, nagmamadali sina Sheena at Faria sa templo upang hanapin si Amiro, at itigil ang kanyang masamang plano ng pagsira sa Silver Hourglasses. Ipinahayag ni Sheena ang kanyang pag-aalala tungkol kay Joseph at Gildart dahil kailangan nilang isecure ang lugar ng ritual. Abala pa rin si Nemo sa pag-iwas sa mga atake ni Raiza at lumalaban. Mukhang pantay ang lakas ng dalawa, at sinabi ni Raiza na napakahusay niya. Binibigyan ni Nemo ng kredito ang kanyang mga kaibigan sa pagtulong sa kanya na maging mas malakas. Ito ay nagpapalungkot kay Raiza, at sinabi niya sa kanya na ang mga peking kahalili na tulad nila ay walang luho ng pagkakaibigan. Tinanong ni Nemo kung naniniwala pa rin siya sa mga salita ni Amiro, at sinabi niya sa kanya na wala siyang ibang pagpipilian bago pumasok para sa isa pang pag-atake. Siya ay mabangis na inaatake siya, at si Nemo ay nagpupumilit na hawakan ang kanyang posisyon. Habang ibinunyag ni Raiza na hindi siya nakakakuha ng kapangyarihan mula sa kanyang bayani, nagawa niyang ilihis ang kanyang pag-atake at sinabi sa kanya na hindi ito dapat ang dahilan kung bakit siya dapat maging ganito. Patuloy silang lumalaban, at itinulak siya nito, ngunit sa lalong madaling panahon ay sinipa siya ni Nemo, itinapon siya sa lupa at nabawi ang kontrol. Sinusugod niya ito habang lumalabo ang paningin nito, at iniisip niya kung ito na ba ang katapusan niya. Habang nawalan si Raiza ng malay, may narinig siyang boses na nagsasabing mabubuhay siya. Habang sinasabi sa kanya ng boses na labanan ito, nakita niya ang kanyang nakababatang sarili na Jin Aisang ng kanyang bayani na si Irene. Nagising siya na may napakalaking kapangyarihan, ang kanyang buong katawan ay nilamon ng gintong apoy.
Tinanong ni Nemo kung narinig niya ang boses ng kanyang bayani, at sinabi sa kanya na kung pakikinggan nila ang boses ng kanilang bayani, pagkatapos ay tutugan sila sa kanilang mga kagustuhan. Habang sinasabi niya ito, nagpakita ang bayani ni Nemo sa tabi niya. Lumuhad si Raiza sa lupa at sinabi sa kanya na kailangan niyang hanapin ang tunay na intensyon ni Amiro kung bakit sila nilikha. Inalok ni Nemo ang kanyang kamay at hiniling na sumama sa kanya. Nagdadalawang isip siya bago tinanggap ang alok nito, tinawag siyang mabait na tao. Samantala, si Vando na nakatakas mula sa labanan, ay sumugod kay Amiro at sinabi sa kanya ang nangyari. Nakiusap siya sa kanya na ayaw niyang mabalisa at masawi tulad ni Castor, ngunit malupit na itinanong ni Amiro kung bakit hindi pa siya nasawi. Nagulat si Vando matapos marinig ito at nagtanong kung bakit sila ipinadala upang lumaban, kung saan sumagot siya na gusto niyang hanapin ang huling nakatayo na magiging tunay na anak ng pagkasira. Sinabi ni Amiro sa kanya na lahat ito ay ayon sa prophecia na kanyang nilikha. Gayunpaman, wala sa tatlo ang nagpakita na tunay na anak ng pagkasira. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin, sinabi na ang taong ito ay malapit nang lumapit sa kanya. Si Vando ay tumingin sa kanya na natatakot, at ipinagpatuloy niya na maaari lamang silang maging nasa estado ng possession sa loob ng maikling panahon bago mabalisa. Pagkatapos ay tinawag ni Amiro ang mga higanteng kumikinang na spike mula sa kisame, at ipinadala ang mga ito upang salakayin siya. Ang mga spike ay tumagos sa likod ni Vando, at siya ay bumagsak sa lupa na nasawi. Pagkatapos dumating ang mga babae sa eksena at hinahamon siya. Sinabi ni Amiro sa kanila na nakuha niya ang prophecia, at tiyak na napansin niya na pinaslang niya si Vando. Binyantaan niya ang mga babae na magkakaroon sila ng parehong kapalaran at magiging mga handog sa anak ng pagkawasak. Noong nakaraan, nakikita natin ang batang si Ellen na sinasabihan na makipaglaro sa isang babae, ngunit nalungkot siya at sinabi sa kanya na malapit na siyang masawi dahil sa isang aksidente. Binalaan siya ng katulong sa pagiging walang modo, at nagsimulang umiyak ang babae. Dati, nag-iisa si Ellen hanggang sa nakipag-ugnayan siya sa kanyang bayaning si Vanessa, na may kakayahang makita ang hinaharap. Araw-araw ay isang pakikibaka para sa kanya dahil kailangan niyang panoorin ang mga tao na umalis sa kanya. Akala pa niya na alam na niya kung kailan magwawakas ang mundo, dahil wala na siyang makitang hinaharap pagkatapos noon. Pero isang araw, nakilala niya ang mabait na si Faria, na nag-alok sa kanya ng payong sa ulan para hindi mabasa si Ellen. Mula noon, naging kaibigan ni Ellen si Faria, alam na alam niyang malaki ang papel niya sa sandali ng kapalaran. Pareho silang pinalaki ng magkasama at kalaunan ay naging 7 kabalyero kasama ang iba pang miyembro. Sa kasalukuyan, tinanong ni Ellen ang kanyang bayani kung ano ang mangyayari kung gagamitin niya siya, ngunit sinabi sa kanya ni Vanessa na hindi niya alam. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala at sinabi sa kanya na ang mga bagay ay magiging medyo magaspang. Samantala, sa loob ng templo, si Sheena at Faria ay humarap kay Amiro, na lumapit sa kanila, na nagsasabing siya ang bayani ng bagong panahon na ito. Sinubukan siyang harangan ni Faria gamit ang kanyang sandata, ngunit sinusugod niya ito, dala ang kanyang mga magic spike at inaatake siya. Sinubukan ni Faria na harangan itong muli ngunit napaatras siya, at malapit nang mahulog sa lupa. Ngunit maswerte siya, dumating si Nemo sa tamang oras at nasalo siya sa istilong pangkasal. Humingi siya ng paumanhin sa paghihintay sa kanya, at sumama rin sa kanila si Raiza. Sa labas, si Joseph ay nakikipaglaban sa Physis, pinalamig ito ng kanyang sandata bago ito tinapos sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay. Pinupuri siya ni Gildart para sa mahusay na trabaho at bumalik sa mga mag-aaral, at sinabing na-secure na nila ang lugar ng ritual. Masaya silang nagsasaya, at nagpatuloy sa pagsusuri sa device na ginamit ng Physis para nakawin ang kapangyarihan ng Hourglass. Nagtanong si Joseph kung paano nila nahanap ang device na ito, at sinabi sa kanya ni Gildart na dahil ito sa impormasyong nakuha ni Ellen. Pagkatapos ay inilagay niya ang pilak na hourglass sa ibabaw ng device, habang nagtatanong si Joseph kung tapos na ba ang kanilang trabaho dito. Sinabi niya sa kanya na parang tapos na nga at si Ellen ang nagbigay sa kanila ng lahat ng kinakailangang impormasyon kapag kinakailangan, kasama ang lokasyon ng lugar ng ritual. Umupo si Joseph at nagtanong sa kanya kung bakit hindi sila sinabihan ng layunin ng pag-secure sa lugar na ito. Tumangala siya sa langit at sinabi sa kanya na masama ang pakiramdam niya, at maaaring may isa pang dahilan kung bakit hindi ito sinabihan ng buong detalye.
Sa templo, inihayag ni Amiro na si Nemo ang tunay na anak ng pagkasira, at ang mga babae ay tumingin kay Nemo ng may pagtataka. Pagpapatuloy ni Amiro, sinabi na ang dahilan kung bakit siya nagpadala ng mga pekeng kahalili sa kanila ay upang mahanap niya ang anak ng pagkasira. Nagalit si Raiza dito at nagtanong kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang pagiging isa sa mga napili, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpahayag ng kanyang pagtataka na hindi pinaslang ni Nemo si Raiza. Matapos marinig ito, nagpasya siyang magbago ng isip at inakusahan si Amiro na ginamit sila bilang mga pawn sa kanyang masamang plano. Nakita niya ang bangkay ni Vando sa sulok ng silid at galit na galit. Pinapalakas ni Raiza ang kanyang katawan sa tulong ng kanyang hero magic, handa na para sa isang pag-atake. Sinusugod niya ito, at pinadalhan siya nito ng malalakas na pag-atake sa kanya. Pinutol niya ang kanyang pag-atake at lumapit sa kanya, pinutol ang kanyang mga kamay. Kapag sinubukan niyang tusukin ang katawan nito, walang nangyayari. Si Amiro ay nananatiling nakatayo, hindi na daig. Tinutuya niya ito, na kahit na ginamit ang kapangyarihan ng kanyang bayani, mahina ito kumpara sa kanya. Ang kanyang braso ay nagsimulang muling mabuo, at siya ay lumikha ng isang malakas na hadlang habang si Raiza ay malapit ng umatake muli, ibinabato siya sa mga dingding. Sinabi ni Sheena na ang kanyang kakayahan sa pag-regenerate ay napakalakas, at ang kanilang mga pag-atake ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanya. Tinanong ni Faria kung ano ang pinaplano niyang gawin kay Nemo, at ipinahayag ni Amiro na gagamitin niya siya bilang isang sakripisyo at makakuha ng kapangyarihan upang sirain ang kaayusan ng mundo. Kinutya ni Nemo ang kanyang hindi maganda ideya, ngunit sinabi ni Amiro sa kanya na ito ang paraan upang muling itayo ang isang perpektong bansa na may mga tunay na malalakas na tao lamang. Inakusahan siya ni Faria at Sheena na sinusubukang sakupin ang mundo para sa makasariling dahilan, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito at bumaling kay Nemo, sinabing minana niya ang sumpa upang sirain ang mundo. Samantala, sa lumang aklatan, sinabi ni Sofia ang tungkol sa sumpa ng lugar na ito at ipinakita sa kanya kung paano ito nakakaapekto sa kanyang katawan. Nagulat si Gary nang makita ito, at sinabi ni Sofia sa kanya na sinubukan niyang labanan ang sumpa sa loob ng mahabang panahon at araw-araw ay nagiging mahirap itong tiisin. Tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga, ngunit inihayag ni Sofia na ang sumpa ay kakalat lamang kung malalaman ito ng iba. Naalala niya ang nangyari kay Clarissa, at tinanong niya si Sofia kung ano ba talaga ang nangyari sa oras na iyon. Sinabi ni Sofia sa kanya na kapag nalaman niya iyon, siya rin ay sisipian ng sumpa. Hindi sumang-ayon si Gary at sinabi sa kanya na gusto niyang malaman ang lahat para maipaghiganti niya ang pagkasawi ni Clarissa. Sumang-ayon siya sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagtataksil kay Genyo, na siyang librarian noon. Sa templo, si Nemo ay itinapon sa lupa at nagbalik sa kanyang kalagayan bilang tao. Ang mga lilang kamay ay nagmula sa ibaba at pinabagsak siya. Nilapitan siya ni Amiro, binuhat siya sa hangin, at nagpadala ng shockwave sa buong katawan niya. Si Nemo ay sumisigaw sa sakit, walang magawa. Nakiusap si Faria na palayain siya, ngunit ipinagpatuloy ni Amiro ang kanyang pagpapahirap na sinasabi na ilalabas niya ang anak ng pagkasira mula sa katawan ni Nemo at lalamunan ito. Si Sheena ay natrap din sa lupa, at walang magawang pinapanood ang eksena habang patuloy na pinapahirapan ni Amiro si Nemo. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-transform, ang kanyang mga kalamnan ay nagsisimulang lumaki. Gayunpaman, nakarinig sila ng mga yabag na papalapit, at si Ellen ay papalapit sa kanila. Binitawan ni Amiro si Nemo at sinabi sa kanya na hindi gaanong magbabago ang pagdating niya, pero tumawa lang si Ellen, sinasabing kitang-kita niya ang pagkatalo nito. Pinuntahan niya si Faria at sinabihan nitong huwag mag-alala dahil siya na ang bahala sa sitwasyong ito. Tinanong ni Faria kung kumpleto na ang ritual, at sumagot siya na maayos na ang lahat. Nagtataka ang tingin ni Faria sa kanya dahil hindi pa niya nakitang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumayo sa harapan ni Amiro, nagulat na nakatingin sa kanya. Ang kanyang bayani, si Vanessa, ay nagpakita sa tabi niya, at naghahanda silang lumaban. Bumalik siya kay Faria at sinabing ititigil niya ang oras at sisimulan ang proseso. Nagsisimula ang magic, at isang selyo ang nagpakita sa hangin na nakapalibot sa lugar na may puting magic field. Ang mahika ay kumakalat sa labas, at lahat ay nagulat dito. Ang selyo ay lumalaki ng mas malaki, nakahawig ng isang tumatakbong orasan.
Inakusahan ni Amiro si Ellen ng paggamit ng kapangyarihang nakaimbak sa kanyang lugar ng ritual para sa kanyang mahika. Ipinadala ni Amiro ang kanyang mga magic spike sa kanya, ngunit pinigilan ito ni Ellen sa kalagitnaan ng hangin, na tinawag ang kanyang mga pag-atake na walang silbi at pinalihis ang mga ito pabalik. Pagkatapos ay sumigaw siya ng oras, at isa pang magic time seal ang nagpakita sa likod niya. Ang singsing ni Amiro ay nagsimulang pumutok, at tinitigan niya ito sa gulat. Sinabi ni Ellen sa kanya na alam niya ang kanyang mga trick, at sinira ang kanyang singsing kasama ang kanyang magic time seal. Tinatanggal niya ang hadlang at pinapagaling ang lahat. Nahihirapang bumangon si Nemo, at gayon din ang mga babae. Pumunta sila sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Ellen sa kanila na inalis niya ang kanyang kakayahan sa pag-regenerate. Sinabi sa kanila ni Nemo na nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng pantay na pagkakataong makipaglaban sa kanya. Habang nagsasalita sila ay bumagsak si Ellen sa lupa dahil sa pagod. Tumakbo si Sheena sa kanya at hiniling na magkaroon siya ng malay. Nagpa siya sina Faria at Nemo na ngayon na ang oras para salakayin si Amiro. Nagmamadali silang magkasama, nag-transform sa kanilang bayani na anyo at inaatake siya. Nauna si Faria at sinubukang harangan ang kanyang pag-atake, ngunit sinalakay siya ni Nemo ng sabay-sabay. Sinusubukan niyang ilihis ang parehong mga pag-atake na dumarating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nagawa niyang putulin ang braso nito, dahilan para magalit si Amiro at magpadala ng malaking pag-atake na nagpa-attrod sa kanila. Sinabi ni Amiro sa kanila na kahit walang kapangyarihan ng silver glass, mas malakas siya sa kanila at nagpapadala ng mga pag-atake gamit ang isang kamay lamang. Sinubukan silang harangan ni Faria, sinabing hindi niya sasayangin ang pagkakataong ginawa ni Ellen. Binago ni Nemo ang kanyang kamay sa isang kanyon at naghahanda para sa isang pag-atake, habang si Amiro ay patuloy na nagpapadala ng higit pang mga pag-atake. Muli niyang hineranggan ang mga ito at sinusugod siya. Tumakbo siya sa kanya, at pareho silang nag-aaway, naglalabas ng napakalawak na kapangyarihan. Nag-aaway sila sa isa't isa at mukhang pantay-pantay ang lakas, ngunit sa lalong madaling panahon ay natalo niya ito, at si Faria ay bumagsak. Tumawag siya kay Nemo para humingi ng tulong. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ini-redirect ni Amiro ang pag-atake kay Nemo, at siya ay masasawi na sana kung hindi dahil kay Faria na nagpadala ng isang sinag upang harangan ang pag-atake. Sinabi sa kanya ni Faria na tapusin kaagad ang laban na ito, at pumayag si Nemo, nagpadala ng isang malakas na pag-atake mula sa kanyang kanyon ng kamay. Sinubukan ni Amiro na kontrahin ito, ngunit walang silbi, at ang pag-atake ni Nemo ay tila mas lumaki. Siya mismo ay nagulat sa lakas ng kanyang pag-atake, at nagpupumilit si Amiro na depensahan ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan ay nagiging labis para sa kanya upang labanan, at napagtanto niya nang may pagkabigla na hindi siya ang napili. Ang pag-atake ni Nemo ay ganap na sinasalungat ang mahika ni Amiro at pinasabog siya. Gayunpaman, nahihirapan si Nemo na kontrolin ito, at nagsimulang mag-crack ang gusali. Ang kapangyarihan ay napakalaki na umabot kahit sa labas na naging dahilan upang ang lahat ay tumitig sa pagkamangha habang ito ay nawawala sa kalangitan. Sa wakas ay nagawa nilang matalo si Amiro. Si Nemo ay bumagsak sa lupa, pagod, ngunit nandyan si Faria upang saluhin siya sa pagkakataong ito. Tinanong niya siya kung nangangahulugan ito na natapos na rin ang kanilang away sa Physis, at sumagot si Faria na oo at tinanong siya kung okay lang siya. Sinabi ni Nemo sa kanya na huwag mag-alala, at pinagmamasdan nila ang mga kristal na nilikha noong sinalakay niya si Amiro. Biglang nagsimulang manginig ang kisame, at nagising si Ellen, na nagsasabi na malapit nang gumuho ang templo. Sinabihan niya silang lahat na umalis sa lugar na ito, at nagmamadaling lumabas si Raiza sa isang butas, sinabing aalis na siya ngayon dahil ayaw niyang mahuli siya ng 7 kabalyero. Ngunit sinabi sa kanya ni Nemo na iniligtas niya ang kanyang buhay. Tinanggihan niya ito, sinabi na ginawa niya lamang ito para sa kanyang sarili, at binalaan siya na siya ang napili bilang anak ng pagkawasak at hindi siya makakatakas sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ay umalis siya, at tinipon ni Faria ang lahat upang makalabas. Sa labas, lahat ay pagod na sa laban, at nagtutulungan sa isa't isa. Sina Gildart at Joseph, sa lalong madaling panahon ay nakita ang mga babae na bumalik kasama si Nemo, at sila ay nagkasama, at nagdiriwang. Ipinahayag ni Faria na bilang mga miyembro ng 7 kabalyero, natapos na nila ang misyon, at lahat ay nag-cheer para sa kanila.
Pagkaraan ng ilang oras, umalis sila sa bayan sakay ng kanilang airship, iniisip na tapos na ang lahat. Gayunpaman, ang totoo ay buhay pa si Amiro dahil sa maliit na piraso ng kristal na kanyang hinawakan. Bumangon siya at tinitigan ang kamay niyang sinumpa katulad ng kamay ni Clarissa. Biglang nagpakita sa likuran niya ang isang malamultong nilalang na kahawig ni Sofia, at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Tinanong siya ni Amiro kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa propesya na siya ay mananalo. Sinabi niya sa kanya na bahagi ito ng kanyang plano na pasiglahin siya ng Physis. Pinasasalamatan niya ito sa paggawa kay Nemo bilang anak ng pagkawasak at paggamit kay Ellen ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang kamay ay nagsimulang ganap na hinihigop ng sumpa, at mabilis itong nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan bago siya tuluyang nilamon at nasira. Nang maglaon, nakita namin si Nemo sa likod ng mga bar, malungkot na nakaupo, at si Faria, kasama si Ellen, ay binisita siya. Sinabi ni Faria sa kanya na wala silang pagpipilian kundi ikulong siya bilang ang kanyang bayani, si Genyo, ay dati nang ibinenta ang kanyang kaluluwa sa Physis. Sinabi sa kanya ni Ellen na ang sumpa ng lumang aklatan ay humihinto sa oras ng isang tao at sinisira ang kanilang pag-iral na dating kapangyarihan ni Genyo. Sumama rin sa kanila si Gary at inakusahan siya ng paggamit ng kapangyarihan ng Physis para sirain ang akademya. Pagkatapos nito, ang natitirang 7 miyembro ng kabalyero ay nagsagawa ng pagpupulong upang pag-usapan si Nemo. Nagtanong si Gildart kung kailangan ba siyang ikulong dahil sa lahat ng oras na ito ay ipinaglalaban niya sila. Hawak ni Gary ang isang papel, at sinabi sa kanila na ito ay resulta ng pananaliksik na isinagawa ni Sofia at ng board. Hinihagis niya ang mga dokumento sa mesa, sinabing si Nemo ay katulad ng 3 huwad na kahalili. Sinabi niya sa kanila na dapat nakipag-ugnayan si Nemo kay Genyo bago pumasok sa akademyang ito. Nagtanong si Gildart kung paano ito naging posible dahil umiral na ang sumpa ng lumang aklatan bago pa man dumating si Nemo, at sinabi sa kanya ni Gary na ang sumpa ay tinatakan noon dahil lamang sa kapangyarihan ni Yomier. Tinanong ni Sheena kung may lalabas ni Genyo ang sumpa, at sinabi niya sa kanya na posible. Sumali si Joseph sa usapan, na nagsasabi na nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay mula nang dumating si Nemo sa akademya. Sinabi sa kanila ni Gildart na hindi sila dapat mabilis na magdesisyon, at si Nemo mismo ay maaaring maging biktima ng Physis. Sumang-ayon si Faria na posible, at gayunpaman ay matalino para sa kanila na panatilihing nakakulong si Nemo pansamantala. Sinabi niya sa kanila na hindi nila maaaring palabasin si Nemo ngayon dahil magdudulot lamang ito ng panik sa mga estudyante. Sinabi niya kay Gary na ang kapangyarihan ni Nemo ay hindi kapanipaniwala at abnormal din. Tumayo si Gildart mula sa kanyang upuan, at nag-aalalang nagtanong kung itinuturing pa rin nilang kaibigan si Nemo. Sumasang-ayon sila ngunit alam pa rin na kung si Nemo ay lalaban sa akademya, kailangan nilang talunin siya. Hindi sumang-ayon si Gildart at umalis sa pulong, sinabi na tutulungan niya si Nemo sa ibang paraan. Nang maglaon, binisita ni Gary si Nemo at sinabi sa kanya na mayroong magic seal na pumipigil sa kanya na tawagan si Genyo. Ibinunyag niya na ang dormitoryong ito ay dating isang bilangguan para sa pagtatatak ng mga mapanganib na kahalili tulad niya, ngunit sinabi sa kanya ni Nemo na wala siyang intensyon na makipaglaban sa sinuman. Hindi naniniwala sa kanya si Gary at inactivate ang selyo, na inihayag ang kanyang mga braso ng halimaw. Sinabi sa kanya ni Nemo na kasalanan niya ito at hindi niya pinaslang si Clarissa. Ibinunyag niya na siya ay isang peking kahalili na ginawa ng Physis, at narinig ni Faria ang pag-uusap nila. Sinabi ni Nemo ang tungkol sa base ng templo kung saan siya ay nilikha sa loob ng isang kapsula kasama ang marami pang iba. Si Amiro ang nangangasiwa sa kanila, at tutukayan kung ang mga individual na ito ay akma para sa kanyang mga layunin or hindi. Napagpasyahan ni Gary na pagkatapos niyang ipanganak, dapat ay ginaya niya ang ilang inosenteng batang lalaki upang makalusot sa akademyang ito, ngunit sinabi sa kanya ni Nemo na hindi ito totoo at nagbalat kayo lamang siya bilang tao para makasama si Faria at ang iba pa. Nang si Gary ay hindi pa rin naniniwala sa kanya, hiniling niya sa kanya na tapusin siya. Inilabas ni Gary ang kanyang espada ngunit nagbago ang isip, sinabing tatapusin niya siya kapag dumating na ang hatol. Samantala, magkasama sina Ellen at Sheena. Tinalakay nila si Nemo, at sinabihan siya ni Ellen na mag-ingat, kung hindi, baka lumabas din ang sikreto niya. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Sheena na maawa sa kanya dahil nailigtas niya ang kanyang buhay.
Iniaalok ni Ellen ang sarili kay Sheena, at ikinagat niya ang kanyang mga ngipin ng vampira sa kanyang leeg. Nang maglaon, nakipagkita si Gildart kay Joseph at sinabi sa kanya na walang paraan na kasama si Nemo sa Physis at gagawin niya ang lahat para iligtas siya. Dinala siya ni Joseph sa labas sa terrace at sinabi sa kanya na matagal na silang magkakilala. Namangha siya na si Gildart, isang prinsipe, ay isa sa 7 kabalyero. Pinag-uusapan nila ang kanilang pagkakaibigan hanggang ngayon, at pagkatapos ay nagtanong si Gildart na hindi pa ba sapat na si Nemo ay isang mabuting tao. Ngunit si Joseph ay hindi sumasang-ayon at sinabi sa kanya na ang kanyang ama, si Clarissa, at ang kanyang mga kaklase ay pinaslang niya lahat. Sang-ayon si Gildart na kung talagang kasama ni Nemo ang Physis, hindi din niya ito patatawarin. Sinabi ni Joseph sa kanya ang tungkol sa halimaw na braso ni Nemo, ngunit sinabi lang niya sa kanya na kahit na wala siyang tainga ng tao, hindi iyon dahilan para siya ay maging Physis. Inamin ni Joseph na maaring mabuting tao si Nemo, ngunit sa lahat ng oras na ito, nagsisinungaling siya sa kanila. Samantala, tinanong ni Faria ang kanyang bayani, si Yomiya, kung ano ang nangyari sa lumang aklatan, at ipinakita niya ang kanyang kamay na sinumpa katulad ng kay Clarissa. Tinanong ni Faria kung ito ay dahil kay Genyo, ngunit sinabi niya sa kanya na kung siya ay lalapit sa katotohanan, siya rin ay magduruse. Sinabi ni Faria sa kanya na kailangan niyang tulungan si Nemo at handa siyang gawin ang lahat para dito. Pumayag si Yomiya na ipakita sa kanya ang lahat at hiniling sa kanya na sumunod. Pumunta sila sa isang abandonadong lugar, at sa loob, binuksan ni Yomiya ang isang pinto gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos ay pumasok si Faria sa pamamagitan ng pinto at pumasok sa loob ng library. Nakita niya ang isang libro sa mesa na kumikinang, at nang malapit na siya, lumalabas ang mga lilang usok mula rito, nilamon siya. Sa academy, nakipagpulong si Gildart sa isang matandang lalaki mula sa komite upang talakayin si Nemo, na nagsabi sa kanya na wala siyang magagawa dahil mahigpit ang mga patakaran sa bagay na ito. Hinalok ni Gildart ang lalaki ng isang piraso ng cake at hinihikayat siyang gumawa ng eksepsyon kay Nemo kung saan tutulong siya sa kanyang utang. Sa wakas ay sumang-ayon ang lalaki na subukan ito, at si Gildart ay patuloy na kumakain ng masaya. Paglabas niya, nakita niya si Sheena na naghihintay sa labas, nakikinig sa usapan nila. Pagkatapos ay umalis siya, na nagsasabi na ang katarungan ay masisiguro anuman ang mangyari at sumasang-ayon na tulungan siya. Sa paaralan, si Joseph ay abala sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa espada nang si Sofia ay lumapit sa kanya, nagtatanong tungkol kay Nemo. Sinabi ni Joseph sa kanya na hindi siya sigurado kung si Nemo ay kasama ng Physis ngunit siya ay isang mabuting tao. Bigla niya itong hinawakan sa pisngi, tinitigan ang mukha nito, na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na mabait siya at papasok na sana para sa isang kiss, ngunit pinigilan siya ni Joseph, at sinabing ang trabaho niya ay protektahan siya. Samantala, si Nemo ay nasa kanyang selda, nakatingin sa kanyang mga kamay, iniisip kung ano talaga ang nangyari, at si Faria ay nasa labas na naghahanap ng kanyang lugar ng kapanganakan. Dumating siya sa kanyang bayan at pumunta sa kanyang tahanan, at natuklasan ng isang larawan niya kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay pumunta siya sa Fountain Hall at iniisip kung ano ang mangyayari kung hindi dahil sa pag-atake ng Physis. Sinusubukan niyang kumanta pero natigil kaya pumunta siya upang suriin ang isang bagay sa mga bato. Nakahanap siya ng isang kristal at naalala na sa larawan, suot ito ni Nemo sa kanyang korbata. Sa sandaling iyon, dumating si Raiza sa pinangyarihan at inatake siya, ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Ipinapalagay ni Raiza na nandito lang siya para hulihin siya, ngunit nang subukan ni Faria na magpaliwanag, hindi siya nakinig at sinusugod siya. Tumalon siya sa hangin at nag-transform sa kanyang hero form. Sabay silang umaatake, at ang kanilang kapangyarihan ay nagsasagupaan sa isa't isa. Hinabol siya ni Raiza, umaatake, at nagawa niyang iwasan ang pag-atake at muling bumangon. Patuloy silang naglalaban at umaatake ng buong lakas. Hindi nagtagal, nadaig siya ni Faria at itinulak siya pabalik at ipinatawag ang kanyang ultimate thunder attack. Hinampod siya ng kidlat, at bumagsak siya sa lupa. Hinihiling sa kanya ni Faria na sumuko, ngunit tumanggi siya, sinabi na alam niya kung gaano kahirap na tinatrato ng mga miyembro ng Seven Knight ang mga taong katulad niya. Nahihirapan siyang bumangon at sinabing mas gugustuhin niyang masawi dito ng may kababang loob kaysa sumuko sa kahihiyan. Nagulat si Faria na sobrang lakas pa rin ng loob niya.
Si Raiza, na determinado, ay nag-iipon ng higit pang lakas ng bayani at lumikha ng isang phoenix mula sa apoy. Ang kanyang bayani ay humarap sa kanya at tinawag siyang kaawa-awa, ngunit nag-aalok pa rin ng tulong sa kanya. At siya, determinadong hindi masawi sa lalong madaling panahon, ay ipinatawag ang kanyang ultimate weapon, at hinikayat siya ng kanyang bayaning si Irene na lumaban tulad ng isang tunay na mandirigma. Lumikha siya ng buhawi ng apoy at sinusugod si Faria, na sinubukang pigilan siya. Sa academy, si Nemo ay dinala sa kanyang trial, at tinanong siya ni Gary kung mayroon siyang sasabihin. Humingi siya ng tawad at sinabing wala siyang alam. Hiniling ni Gary sa korte na dahil hindi na umaamin si Nemo, dapat siyang tapusin para hindi kumalat ang sumpa. Sina Sofia at Joseph ay sumang-ayon, na walang ibang pagpipilian, at ang pinuno ng paaralan ay hahatulan na sana siya ng kasawian nang dumating sina Gildart at Sheena sa pinangyarihan, hiniling sa kanila na itigil ang paglilitis. Pumunta sila sa harap ng head, at ipinakita sa kanya ni Sheena ang isang utos ng gobyerno at sinabi na masyadong maaga para sa pagpapatupad dahil kulang sila ng ebidensya. Hinihimok sila ni Gildart na huwag suwayin ang panuntunan ng imperyo, at lubusang imbestigahan ang isyong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sofia na huli na para sa kanila na magtalo, na ang pagtapos kay Nemo ay pinal na. Pumayag si Sofia na tanggapin ang buong responsibilidad para dito at inutusan ng iba na palibutan sila. Si Joseph at Gary ay tila nasa Niban at, kasama ang ilan pang iba, ay nabitag sila. Sa kabutihang palad, dumating si Faria sa tamang oras at pinigilan ang pag-atake ni Gary. Tinanong niya siya kung sinusuportahan niya si Nemo, at sinabi niya sa kanya na natagpuan niya ang katotohanan at ihahayag ito ngayon. Lumingon siya kay Nemo at ipinakita ang kristal, nagtatanong kung nakilala niya ito. Tiningnan niya ito, nagulat, at sinabi niya sa kanya na pag-aari ito ng totoong Nemo, na pinaslang niya para makapunta sa academy na ito. Inamin niya na totoo ito at kinuha niya ang kanyang katawan at ang kanyang mga alaala. Lumuhad siya sa harap niya, hinihiling sa kanya na tapusin siya bilang kanyang parusa, ngunit hindi sumang-ayon si Faria at nanindigan siya na paprotektahan niya siya tulad ng ipinangako. Nakipaglaban siya kay Gary at Joseph para hindi mapaslang si Nemo. Sumama rin sina Gildart at Sheena, at dumating ang airship ni Faria. Tumakbo si Joseph sa pag-atake upang pigilan silang makatakas, ngunit pinadalhan siya ni Raiza ng shockwave attack sa kanya. Inilahad ni Faria ang kanyang kamay, hinihiling si Nemo na sumama sa kanya. Tinanggap niya at sinundan siya sa airship, at nakatakas sila. Sina Sheena at Gildart ay pinapanood silang umalis, natutuwa silang ligtas. Sa airship, ipinahayag ni Raiza kay Nemo na si Sofia ang may physis. Sumang-ayon si Faria, sinabi ni Raiza sa kanya ang lahat nang pumunta siya sa lugar ng kapanganakan ni Nemo. Sinabi sa kanila ni Raiza na may posibilidad na manipulahin ni Sofia si Amiro, at pinagsamantalahan ang katotohanang sasali si Nemo sa academy na ito at pipilitin siyang gamitin ang kapangyarihan ni Genyo. Hindi makapaniwala si Nemo na ginamit siya nito para hindi mamalayang basagin ang selyo ng lumang library at ibalik ang sumpa. Sinabi sa kanya ni Raiza na ang pinakahuling pag-atake na ginamit niya laban kay Amiro ay ang nag-trigger upang palabasin ang selyo ng sumpa. Habang nagsasalita sila, isang kidlat ang tumama sa kanilang airship, at malapit nang mahulog si Nemo, ngunit mabilis siyang nasalo ni Faria. Pumunta sila sa balkonahe at nasaksihan ang napakalaking liwanag ng lilang enerhiya na tumaas sa kalangitan. Samantala, kasama ni Gary ang iba pang estudyante na sinusuri ang malaking vortex ng magic power na kumakalat mula sa akademya. Nakatanggap sila ng red alert na nagpapaalerto sa kanila sa panganib. Ibinalita ng isa sa mga lalaki na sa loob ng 60 oras, ang proteksyon na larangan ng mahika sa paligid ng akademya ay babagsak, at ang mundo ay magwawakas. Tinanong ni Sheena si Gary kung saan siya pupunta, ngunit umalis siya, sinabing wala na siyang magagawa at gagawa siya ng paraan para wakasan si Nemo. Iilan sa mga estudyante ang nagsisikap na pigilan ang pagbagsak ng selyo dahil sa vortex habang sina Gildart, Sheena, at Joseph ay nagkikita upang pag-usapan ang sitwasyon. Sinabi ni Sheena sa kanila na gusto niyang malaman ang tungkol sa katotohanan at maniwala sa kanyang mga kaibigan. Si Joseph, gayunpaman, ay nagsasabi na ang kapangyarihan ni Genyo ay maaaring sumire sa mundo at pagkatapos ay nagalit na sinasabi na kailangan nilang hanapin si Nemo at wakasan siya.
Samantala, binisita ni Gary si Sofia sa silid-aklatan, humihingi ng karagdagang kapangyarihan upang masira niya si Nemo. Sa airship, umupo si Nemo sa tabi ng apoy upang panatilihing mainit ang kanyang sarili, at sinamahan siya ni Faria, nag-aalok ng isang tasa ng kape. Tinanong siya ni Nemo kung ano ang gagawin nila ngayon at sinisisi ang kanyang sarili dahil sa labis na gulo. Sinabi ni Nemo sa kanya na gusto niyang protektahan siya, at nag-aalok si Faria na gawin din ito para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang kamay, at tinawag itong kabayaran para sa pag-alam sa katotohanan at nahanda siya para mangyari ito. Sinabi ni Faria sa kanya na sa simula, gusto niyang protektahan siya mula sa tungkulin, ngunit ngayon ay mayroon siyang iba pang mga dahilan para gawin iyon at gusto niyang kasama siya. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang tungkulin, at sinabi ni Faria sa kanya na mula pagkabata, pinalaki siya upang protektahan ang mundong ito at pasanin ang lahat ng mga responsibilidad. Sinunod niya ang kanyang tungkulin ng taos-puso at hindi na nag-isip ng iba pa, ngunit nagbago iyon nang makilala niya ito. Sinasabi ni Nemo na ganoon din ang nararamdaman niya at hinawakan siya. Pumayag sila na nandyan para sa isa't isa, at inilahad niya ang kanyang kamay, sinabing umalis na sila sa akademya at itigil ang masamang plano ni Sofia. Sa silid-aklatan, nagsimula si Sofia sa kanyang masasamang plano at ginawang halimaw si Gary, na tinawag siyang mabuting lalaki para sa pakikinig sa kanya. Samantala, kasama ni Ellen ang kanyang bayaning si Vanessa, at magkasama silang lumikha ng isang makapangyarihang selyo. Naalala ni Ellen ang panahong nakilala niya si Faria, at sinubukan niyang maging masaya sa pag-alam kung ano ang darating. Ang Magic Vortex ay patuloy na lumalaki, at sina Faria, Nemo, at Raiza ay tumalon mula sa airship upang maabot ang akademya. Nag-transform sila sa kanilang mga hero form at nagmamadaling pumunta sa bakuran ng academy. Nakaharap nila sina Shinep, Gildart, at Joseph na humihiling na ibigay nila si Nemo. Sasalakayin na sana siya ni Joseph ngunit nakialam si Raiza at ibinato ang isa sa kanyang mga sandata para pigilan ang pag-atake. Nagpasya si Joseph na unahin muna siya at sinusugod siya, ngunit pinigilan siya nito at hinaranggan ang pag-atake nito. Hinimok niya si Nemo na kumilos dahil wala na silang maraming oras, at pumayag siya, binuhat si Faria at tumakas. Sinubukan ni Sheena at Gildart na sundan siya, ngunit hinaranggan sila ni Raiza ng kanyang mga pag-atake. Siya ay nakikipaglaban sa kanilang tatlo ng mag-isa at sinabi sa kanila na sila ay minamanipula. Tinanong ni Sheena kung sino ang tinutukoy niya, at ibinunyag niya na si Sofia iyon, na ikinagulat ng lahat. Tumanggi si Joseph na maniwala na ito ay totoo, ngunit sina Sheena at Gildart ay sumang-ayon na pakinggan siya. Nagalit si Joseph at sinabi sa kanila na nanumpa siya kay Sofia na paprotektahan niya ang akademya, at habang nagsasalita siya, nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Ang kanyang braso ay nagsimulang magkristal, kumalat sa kanyang buong katawan, at sinisigaw niya ang pangalan ni Sofia sa sakit. Siya ay naging inaalihan at hinahabol sila. Sinabihan ni Gildart sina Sheena at Raiza na tulungan si Nemo at naghanda upang labanan si Joseph. Sumang-ayon sila at umalis sa eksena habang sinimulang salakayin siya ni Joseph. Samantala, pumasok sina Nemo at Faria sa silid-aklatan at nakita ang aklat na lumilikha ng Magic Vortex. Nagpakita si Yomiya sa harap nila at sinabi sa kanila na ito ang aklat ng oras, ang selyo na iniwan ni Genyo. Sinabi niya na ito ang pinakamalapit na lugar sa isang lupa na tinatawag na Glacier Garden, at tinawag si Genyo palabas kay Nemo para pag-usapan ang nangyari dito. Lumabas si Genyo at sinabi sa kanila na ang selyo ay kinalag dahil sa kapangyarihan ng pagkarsiya. Tinanong siya ni Faria kung ang bagay sa ilalim ng lupa ay hindi niya sumpa, at sinabi sa kanya ni Yomiya na lahat ng ito ay kasinungalingan upang matiyak na walang lalapit sa selyong ito. Sinabi niya sa kanya na ang selyo ay hindi perpekto, at yaong mga dumating sa katotohanan ay nasawi ng malungkot tulad ni Clarissa. Pagkatapos ay ikinwento ni Yomiya ang tungkol sa nangyari noong panahon nila. Pagkatapos ng paglaban sa physicist, nakiusap siya kay Genyo na kunin din siya para protektahan ang akademya, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat siyang mabuhay at kumanta para sa kanya. Pumayag siya at nagsimulang kumanta ng may luha sa kanyang mga mata nang umalis si Genyo. Nilabanan niya ang natitirang physicist gamit ang isang kamay habang siya ay nagpapatuloy. Sa huli, ginamit niya ang kanyang pag-atake ng kanya ng kamay upang ganap na maalis ang physicist, at ang kanyang langis ay naging selyo na naglalaman ng Vortex of Destruction.
Si Faria, sa kasalukuyan, ay nagtanong kay Genyo kung paano nalaman ni Sofia ang tungkol dito, at sinabi ni Nemo sa kanila na maaaring may iba pa sa tabi ni Genyo at Yomiya nang mangyari ito. Sa sandaling iyon, dumating si Sofia at kinumpirma na naroon din siya sa oras na iyon. Tinanong siya ni Faria kung paano ito posible, dahil ito ay nangyari daan-daang taon na ang nakalilipas, ngunit sinabi ni Sofia sa kanya na naroon siya sa oras na iyon upang linisin ang mundo gamit ang Vortex of Destruction. Sinabi niya sa kanila na siya ang nakakita nito, ang paraan para sirain ang mundo. Sinabihan siya ni Nemo na tumahimik at ititigil na niya ang kanyang masasamang plano. Sinusugod niya ito, ngunit tinawag niya ang kanyang sandata at inihagis siya sa lupa. Sinabi niya sa kanila na pinaslang siya ni Genyo noong araw na iyon. Ang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa physis ay tumakas sa kanya at pumasok sa katawan ng isang babae, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, kinuha niya ang katawan ng maraming tao at nagpatuloy sa pamumuhay. Tinanong siya ni Faria kung bakit niya sinubukang tapusin si Nemo, at sinabi ni Sofia sa kanya na ito ay dahil siya lamang ang makakasira sa selyo ng aklat ng oras at ang tanging makakapagsara nito. Natukoy ni na Faria at Nemo na siya ay masyadong mapanganib at nagpa siya na labanan siya. Sinusugod niya si Sofia, na walang kahirap-hirap na hamarang sa kanyang pag-atake, at pagkatapos ay tinawag si Gary, na naposes, ay lumapit kay Nemo at pinutol ang kamay ng kanyang bayani. Tinali niya si Faria habang patuloy siyang inaatake ni Gary. Bumagsak siya sa lupa, duguan. Ang aklat ng oras ay nagsimulang masira, na naglalabas ng hindi kapani-paniwalang dami ng kapangyarihan. Si Faria ay sumugod sa kanya, at pinasalamatan ni Sofia si Gary sa paggawa ng isang mahusay na trabaho at pagkatapos ay pinaslang siya, sinabi na siya ay walang silbi at walang isip. Hinawakan ni Faria si Nemo at nagsimulang umiyak, hinihiling sa kanya na gumising. Nagagalak si Sofia na ngayon ay wala nang makakagamit sa kapangyarihan ni Genyo at tuluyan nang nasira ang selyo. Gayunpaman, biglang, nagpakita ang isang selyo sa ibaba niya, at tumangala siya para makitang dumating na si Ellen. Nanaginip si Nemo na makilala ang totoong Nemo, at nagtanong kung paano pa rin siya naruroon kung isasaalang-alang niya ang pagpaslang sa kanya. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat, ngunit ang totoong Nemo ay nagsasabi sa kanya na huwag magdamdam at na siya ay madyay gising ng buhay. Nagsimulang umiyak si Nemo, sinabi na hindi siya tao at hindi karapat-dapat na nasa tabi ni Faria. Ang totoong Nemo ay nagsasabi sa kanya na makinig sa kanyang boses at gumising kaagad. Samantala, ginagamit ni Ellen ang natitirang lakas ng Silver Hourglass para pagalingin siya. Nagising siya nang may panimula at nangakong protektahan si Faria at ang iba pa sa tulong ni Genyo. Nag-transform siya sa kanyang hero form. Gayunpaman, bumagsak si Ellen sa lupa dahil sa pagod, at tumakbo si Faria upang tulungan siya. Sinabi niya kay Faria na ang kasawian ni Nemo ang magiging simula ng pagkawasak ng mundo, kaya't binaligtad niya ang oras bago ito malapit ng masawi sa templo at humingi ng paumanhin sa kanya sa hindi pagsasabi ng totoo. Nag-aalala si Faria, ngunit nginitian niya ito, na sinasabi na ngayon ay makikita niya ang isang mas magandang kinabukasan kaysa dati. Nagpasalamat si Faria sa kanyang sakripisyo at pumunta sa tabi ni Nemo, handang pigilan si Sofia, na pumunta sa libro at kinain ito gamit ang kanyang mga kamay ng halimaw at nagsimulang tumawa na parang balisa. Nagsisimula siyang magbago, nagiging nakakatakot at parang halimaw. Sinabi niya sa kanila na sila ay walang isip, at ang pagpapahaba ng kanilang kasawian sa loob ng ilang panahon ay walang kabuluhan dahil natupok niya ang vortex sa loob, at hindi na niya hahayaang i-seal ito sa pagkakataong ito. Sinuntok niya ang gusali, at nagsimula itong gumuho. Sa labas, sinubukan ni Gildart na gisingin si Joseph at sinabi sa kanya ang tungkol sa masasamang plano ni Sofia. Masama ang pakiramdam ni Joseph dahil niloko siya. Nakarinig sila ng malakas na ingay mula sa malapit, at tumangala sila para makita ang dambuhalang at halimaw na si Sofia na sumisira sa akademya. Nagsisimula nang mag-transform ang kanyang katawan, at mas lalo siyang nagiging nakakatakot. Isang maliit na Sofia ang lumabas sa kanya, at lahat ay nakatingin dito na takot na takot. Ang mga lilang kamay ng vortex ay lumabas sa kanyang tiyan at nagsimulang manghuli ng mga tao, kabilang ang pinuno ng paaralan. Ang mga physis ay lumabas sa kanyang katawan at pinalipad ang mga ito upang lumikha ng higit pang pagkawasak. Samantala, si Joseph at Gildart ay tumatakbo sa pinangyarihan upang subukang tumulong.
Nag-aalala si Gildart tungkol sa kanya at nagtanong kung maaari siyang tumakbo sa ganitong estado, ngunit sinabi sa kanila ni Joseph na wala silang ibang pagpipilian. Inaatake ng Physis ang mga estudyante at nilalamon sila, habang tumatakbo sila sa kaguluhan at kalituhan. Dumating si Faria sa pinangyarihan at nagsimulang labanan ang halimaw at iligtas ang mga estudyante. Inutusan niya ang mga mag-aaral na sundin ang mga tagubilin ng opisyal ng klase, at maghanda para sa isang labanan. Ang higanti ay nagpadala ng kanyang pag-atake, at lahat, kabilang si Nemo, ay sinubukang umiwas sa kanila at tumakbo sa mga terrace. Nagtago siya sa likod ng isang gusali at iniisip kung ano ang gagawin. Nagpapakita sa harap niya si Genyo at sinabihan siyang huminahon. Sinabi niya sa kanya na si Sofia ay sumanib sa kanyang sarili sa vortex ng destruction, at na kung siya ay aatakihin gamit ang kanyang kamay na kanyan sa malapit, maaari niyang masira ang selyo. Sa sandaling iyon, nagpapadala si Sofia ng higit pang mga pag-atake, at nagawa niyang umiwas. Pumasok si Raiza sa pagitan at hinaharangan ang mga pag-atake sa pagtama sa kanya. Tinanong siya ni Raiza tungkol sa kung ano ang nangyayari at pagkatapos ay kung may magagawa ba siya upang pigilan siya. Sinabi ni Nemo ang tungkol sa plano ni Genyo, at pumayag itong tulungan siya sa abot ng kanyang makakaya. Dumating sina Joseph at Gildart sa pinangyarihan, pinutol ang isang halimaw. Natutuwa si Nemo na sila ay nagkakaisa at kumpiyansa na maaari nilang talunin ang halimaw na ito. Samantala, kasama ni Sheena si Ellen at nagtanong kung balak niyang masawi sa ganitong paraan. Inamin ni Ellen na totoo ito at hiniling na huwag sabihin ito kay Faria. Alam ni Sheena na si Ellen, na nagsagawa ng time magic, ay nahaharap ngayon sa mga kahihinatnan at hiniling sa kanya na huwag siyang iwan. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang guwantes at kinagat ang kanyang daliri, dinala ang kanyang dugo kay Ellen at pinainom ito upang hindi siya masawi at mabuhay kasama niya bilang isang vampira. Tinanggap ni Ellen ang kanyang dugo, at sinabi na marahil ay hindi na mas malala ang mga bagay pagkatapos ng lahat. Sumang-ayon si Sheena at sinabi sa kanya na ganoon din ang sinabi ni Nemo. Sa labas, lumalapit sina Nemo at Faria sa halimaw ngunit lumilikha ito ng harang na gawa sa kadiliman at pagkawasak. Sinabi ni Faria sa kanya na dahil siya lang ang makakapagsil ng vortex, dapat siyang pumasok sa loob ng barrier habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para gumawa ng opening. Nag-aalangan si Nemo, ngunit sinabi ni Faria na kailangan nilang gawin ito, kung hindi, lahat ay lalamunan ng kadiliman. Itinoon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sinusubukang lumikha ng isang opening, kahit na ang sumpa ay nagsimulang kumalat sa kanyang katawan. Biglang, out of nowhere, nagpakita si Gary at sinabi sa kanya na kailangan niyang gawin ito at tumagos sa hadlang, na lumikha ng isang pagbubukas. Nagsimulang magkristal ang katawan ni Gary sa kumakalat na sumpa, at sinabi niya kay Nemo na ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad at paghihiganti sa pagkasawi ni Clarissa. Pagkatapos ay ibinibigay niya ang lahat at pinutol ang harang, habang ang kanyang katawan ay patuloy na naapektuhan at nalalapit sa kanyang kasawian. Nagpasalamat si Nemo at pumasok sa loob ng harang kasama si Faria. Umakyat sila sa ibabaw ng katawan ng halimaw at kinausap si Sofia. Sinabihan siya ni Faria na huminto, kung hindi ay mapapahamak ang buong mundo. Tumalikod si Sofia at sinabing sinusubukan lang niyang pigilan ang lahat na mabuhay para walang masaktan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila kung gaano siya kasaya nang dumating siya sa akademya at kung gaano niya kamahal si Genyo. Siya ay patuloy na nag-rumble na nagsasabi na kung ang isang tao ay makasakit ng isa pa, ang lahat ay dapat parusahan para sa kanilang mga kasalanan, at iyon ay nagpapakita ng kanyang plano na gawin ang kamay ni Nemo na kanya na mawalan ng kontrol at angkinin. Nagpapakita sina Genyo at Yomio, at sinabihan sila na maaari na nilang itama ang mali at pigilan si Sophia. Ang mga bayani sa Seven Knights ay mahigpit na lumalaban para mailigtas ngayon ang lahat, at umasa sa iba para lumaban sa mga halimaw. Tiyak, sina Raiza, Ellen, Joseph, Gildart, lahat ay nakikipaglaban upang itigil ang kaguluhan na ito at iligtas ang lahat. Nagalit si Sophia na tinatanggihan siya ng lahat at sinimulang salakayin sina Faria at Nemo. Iniiwasan nila ang kanyang mga pag-atake at sinusugod siya. Sinubukan niya itong hampasin gamit ang mga kamay ng talem ngunit tinakpan niya ang sarili. Tumalon si Nemo palayo sa kanya habang lumalabas ang mga galame sa kanya na sinusubukang sunggaban siya. Isa-isa niyang pinutol ang mga ito at tumabi kay Faria. Tinakpan ni Sofia ang sarili at naglaho sa loob ng katawan ng halimaw.
Biglang nagpakita ang malalaking globe mula sa laman ng halimaw at inaatake sila. Patuloy na tumatakbo si Nemo na umiiwas sa atake nito at pagkatapos ay tumalon sa ere. Nakita niyang nagpakita ang mukha ni Sofia at sinabihan si Faria na sundan ito. Hinampas niya ang mukha, pinagputol-putol ito at tumabi si Nemo sa kanya. Ngunit ito ay muling bumubuo upang bumuo ng higit pang mga galami, at si Sofia ay lumabas mula sa isa rito. Nagsisimula silang tumakbo na umiiwas sa kanyang mga pag-atake, ngunit nagpapadala siya ng higit pang mga galami sa kanilang daan. Pinutol nila ang anumang magagawa nila habang tumatakbo sila, at nagpapadala ng isa pang napakalaking pag-atake sa kanila. Muntik nang mahulog si Faria sa katawan ng halimaw, ngunit nasalo siya ni Nemo at tumalon sa langit kasama si Faria sa isang braso. Ginagamit niya ang kanyang kamay na kanan at nagpapadala ng isang malakas na pag-atake. Ipinahiram din ni Faria ang kanyang kapangyarihan at magkasama silang naglunsad ng isa sa pinakamalakas na pag-atake. Sinubukan ni Sophia na kontrahin ito sa sarili niyang pag-atake, at dalawang power splash ang lumilikha ng hindi kapani-paniwalang puwersa at liwanag. Lahat ay tumitingin sa eksena ng may pagkamangha, nagdadasal para maging matagumpay sina Nemo at Faria. Nagagawa nilang madaig ang mga pag-atake ni Sophia at sirain ang kanyang katawan. Lumapag si Nemo sa lupa, nawala ang kanyang bayani na anyo, at humihinga ng mabigat. Buhay pa si Sofia at tinutuya siya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Nemo sa kanya na tumahimik, at tumingin kay Faria na nawala rin ang kanyang bayaning anyo at bumagsak sa lupa sa pagod. Tinatawanan sila ni Sofia at nararamdaman pa rin ang vortex sa loob niya. Nakatitig sila sa kanya sa gulat habang inilalabas niya ito muli, at sinabi sa kanila na malapit na ang kanilang wakas. Sinabi sa kanya ni Nemo na may natitira pa siyang kapangyarihan sa kanya at gagawin ang lahat para pigilan siya. Nagsimula siyang magbago at nang makita si Faria, humingi siya ng paumanhin sa pagtingin niya sa ganitong paraan at hindi siya tao. Sinabi ni Nemo sa kanya na hindi rin siya maaaring maging ganap na halimaw. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pagkakaibigan ang pinakamahalaga sa kanya, na tumutulong sa kanya na magkaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Tumakbo si Faria papunta sa kanya at niyakap ng buong pagmamahal. Nagpasalamat siya at umalis upang harapin si Sofia. Tumakbo siya sa kanya at nagsimulang umatake, ganoon din ang ginawa niya at nagsimula silang mag-away. Si Raiza na nagmamasid sa laban ay nagulat na habang si Nemo ay naging isang halimaw ay nagawa pa ring sumanib sa kanyang bayani at lumaban. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Sofia, at sinabihan siya nito na dapat niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa pagpaslang sa totoong Nemo, at pagnanakaw sa kanyang mga alaala. Sinabi niya sa kanya na gusto ni Nemo na ipagpatuloy niya ang buhay, at inisip niya ang panahon na tinulungan siya ni Nemo kahit na siya ay isang halimaw. Patuloy silang nag-aaway at nagawa niyang hawakan siya. Nagpakita si Genyo sa kanyang harapan at sinabi na sa pagkakataong ito ay aalisin na siya sa mundong ito. Tinanong ni Sofia kung gagamitin niya muli ang kanyang kapangyarihan ng selyo, na nangangahulugan na mawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan pagkatapos nito at maging isang ordinaryong tao. Hindi niya ito pinansin at sinabihan si Nemo na gawin ang gusto niya. Nagpakita ang isang malaking liwanag habang ginagamit nila ang kapangyarihan ng selyo, at nagiging normal ang kapaligiran. Ang aklat ng oras ay bumagsak sa lupa at si Nemo ay nakahiga sa tabi nito. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa normal ang lahat at pumasok si Raiza sa akademya bilang bagong estudyante. Sina Ellen at Sheena ay magkasamang nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa. Nangako si Joseph na lalakas pa at nahanap niya ang kanyang sarili na isang secret admirer. Mamaya, nakipagkita si Gary sa iba pang miyembro ng Seven Knights at humingi ng paumanhin. Bumalik na sa normal ang mga bagay-bagay at masaya ang lahat, lalo na kay Faria at Nemo.